Okay, thank you so much sa atin pong Manila Central Church Choir. Good evening everyone, magandang gabi po sa inyong lahat. Before po ako mag-start sa atin pong Grand Bible Seminar, pwede po batiin po muna natin ang isa't isa. Magandang gabi po. Okay, so welcome sa session number 1 ng atin pong Grand Bible Seminar, mga kababayan, my dear brothers and sisters. Para po masimulan ang session number 1, samahan niyo po akong lahat. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Let's all pray together. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, may lalang ng langit at lupa. Maraming salamat po. Una po sa lahat dahil po sa pagpapahintulot niyo na maidaos ang Bible Seminar ngayong linggo. Naniniwala po kami, Panginoon, kayo po ang nag-imbita ng mga taong naririto ngayon. Ginamit niyo po ang mga kapatiran upang silang lahat ay paanyayaan at makinig ng Bible Seminar upang makilala nila kung sino ang Diyos na tunay, kung sino si Jesucristo, upang marinig po nila ang mensahe na magdadala sa kanila ng tunay na pagkakilala sa Diyos, ng assurance na totoo ang Biblia, ng mga salita ng Diyos na akay sa kanila sa tungo sa pagsisisi, hanggang sa matanggap po nila ang kanilang kaligtasan. Panginoon, dalangin ko rin, nabigyan niyo po, pagkalooban niyo po lahat ng mga nakikinig ng mapangunawang isip at puso upang maunawaan po nila ang mga salita ng Diyos sa Bible Seminar na ito. Hiling ko rin na ilagay niyo po sa aking mahihinang bibig, maipangaral ko lamang sa kanila ang naayon sa inyong banal na kalooban. Mula po sa simula hanggang sa matapos, hiling ko po na ang banal na Espiritu ang tumulong sa kanila at magturo sa kanila ng mga salita ng Diyos na magdadala sa kanila tungo po sa tunay na kaligtasan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, para po sa unang verse na ipapakita ko, tignan po natin sa John chapter 1, verse 1. Huwag pong mag-alala, everything will be shown dito po sa screen. John chapter 1, verse 1. Chapter 1, verse 1. Ito pong verse 1, brothers and sisters, mga kababayan, basahin po natin sabay-sabay at dahan-dahan. 3, 2, 1. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Once again, welcome sa Manila Central Church sa session number 1 ng ating pong Grand Bible Seminar. Dito po sa aking pinakitang first verse sa inyong lahat, ang title po ng chapter na ito ay tinatawag na Salita ng Buhay. We will start sa salita ng Diyos. Ang Diyos na hindi nakikita ay nahayag sa pamamagitan ng kanyang salita. And that's why we have to study ito pong salita ng Diyos. Ano po ito? Ito pong mismong Biblia. And that's why we call this one Bible Seminar. Para saan ang Bible Seminar na ito? Ano ang layunin kung bakit inimbitahan kayo ng mga mahal nyo sa buhay? Ito po ang pinaka-purpose ng ating Grand Bible Seminar. John chapter 5, verse 39. Napakahalagang talata po nito, kaya basahin din po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Alam niyo po, kailangang magsaliksik, kailangang mag-aral. Ano yung sasaliksikin? Ito pong mga kasulatan, ang ibig sabihin nito, ito pong Biblia. Sa pagsasaliksik nito, mayroon po tayong makukuha. The primary reason or purpose kung bakit namin kayo inimbitahan dito sa Manila Central Church ay hindi po para bigyan kayo ng bagong relihiyon. Hindi po yon. The reason, ang purpose kung bakit namin kayo inimbitahan ay para sa pagsasaliksik ng Biblia, Bible Seminar. Para saan? Para magkaroon po kayo ng buhay na walang hanggan. Ang tawag din po dyan ay kaligtasan. Kaya isipin nyo po, while attending this Bible Seminar for 5 days, ang isip nyo lang, paano ba talaga magkaroon ng buhay na walang hanggan o paano ba kaya maligtas? Ulitin ko po, ang Bible Seminar na ito ay hindi nakadesign para kayo i-recruit sa isang panibagong relihiyon. Wala po akong pakialam sa relihiyon. Ang relihiyon, hindi kayo madadala sa langit. Ang magdadala sa inyo sa langit ay ang Panginoong Hesukristo. Paano? Saliksikin natin ang Biblia. Sabi kanina, ang mga ito ang nagpapatotoo sa Panginoong Hesukristo. Kaya kung pag-aaralan natin ang Biblia through this Bible Seminar,
Pwede po kayong magkaroon ng buhay na walang hanggan. In other words, tinatawag din po itong kaligtasan. Kaya nandito kayo para maligtas. Sabihin mo po sa katabi mo, nandito ka para maligtas. Marami pong salamat. Okay? Kaya ito po ang purpose ng ating Bible Seminar. Habang nakikinig po kayo, magsisimula ngayong gabi, 5 araw po tayong sama-samang mag-aaral ng salita ng Diyos. Bakit? Ito po ay tinatawag kong proseso. Para maintindihan nyo, kung gusto nyo pong pumunta halimbawa sa Japan, makakapunta ba kayo kaagad doon? Hindi ho. May mga lalakarin po kayong papeles. Tama? Kailangan mo po ng passport. Kailangan mo po ng visa. Kailangan mo po ng airplane ticket. Kaya para makuha ang tatlong ito, minsan pumipila kayo, naghihintay kayo, and then kapag kumpleto na ang lahat, pwede na kayong makapunta sa Japan. Halimbawa, kung gusto nyo sa Japan. Kung ayaw nyo sa Japan, let's say, United States of America. May proseso. Ito po ay sa ibang bansa lang. Pag-isipan nyo po, sa langit pa kaya? Kung gusto nyong makapunta sa langit, kailangan nyo rin pong dumaan sa proseso. Kaya ang Bible Seminar pong ito ay tatakbo ng 5 araw. Ito po yung prosesong kailangan nyong pagdaanan. Para po tayong nagpo-proseso ng inyong passport, ng visa at ticket papuntang langit. Para makuha nyo ang tatlong ito, kailangan nyong dumaan sa proseso. Ngayong gabi, unang proseso, this is session number 1, pag-aaralan po natin, fundamental questions of life. Meron ba talagang Diyos? Tudo ba talaga yung Biblia? Ano ba ang layunin ng buhay? Meron bang langit at impyerno? Yan po ang ituturo ko ngayong gabi. Tomorrow, pag-aaralan po natin yung mga historical evidences. Hindi pwedeng maniwala kung walang ebidensya. Kaya ipapakita ko po yung mga historical evidences dito po sa Biblia. Tungkol sa Garden of Eden, Noah's Ark, and the Flood, Tower of Babel, at yung pong Abraham and Israel's suffering. History po yan. And then sa Wednesday, pag-aaralan din naman po natin yung tinatawag ng Biblia na fulfillment of prophecies. 1/3 ng Biblia, ito po ay binubuo ng mga salitang sinulat noon ng mga propeta at tutuparin ng Diyos. Kaya tawag doon, fulfillment of prophecies. Sa madaling sabi sa Tagalog, parang hula. Nagbigay na ng hula ang Diyos noon pa at sabi niya, tutuparin ko ito, especially sa panahon natin. Sa Wednesday, pag-aaralan po natin ang restoration of Israel, signs ng katapusan ng mundong ito, yun pong 666 mark, at yun pong paparating na gyera para makapaghanda po kayo. Sa Thursday, pag-aaralan din naman po natin ang kasalanan at paghukom. Lahat ng tao ay isinilang na makasalanan pero wala tayong takot sa Diyos. Bakit? Di pa nyo kilala ang Diyos. Kaya sa session number 4, pag-aaralan din naman po natin ang sin, kasalanan, paghukom ng Diyos, totoo bang may impyerno, at kung paano makarating sa tunay na pagsisisi. At ang pinaka-highlights ng Bible Seminar na ito ay ang session number 5, which will be on Friday. Pag-uusapan naman po natin ang magandang balita. Sa English, gospel. Pag-uusapan natin yung hustisya at pag-ibig ng Diyos. Yung krus ng Panginoong Hesus, yun pong tinatawag na walang hanggang katubusan, at yung sinasabi ng Biblia kung paano tayo maipapanganak muli, sa English, maborn again. Ang 5 sessions na ito, tatakbo from today or tonight hanggang Friday, ay para po sa buhay na walang hanggan. Para po yun sa ating kaligtasan. Kaya mga kababayan, habang nakikinig po kayo, ang isipin nyo lang ito, sige nga, ano ba yung sinasabi ni Pastor na kaligtasan? Sana patuloy kayong magkaroon ng interest kasi yung kaligtasan, ito ang pinakamahalagang bagay kapag nag-aaral ka ng Biblia. Kung uma-attend ka ng church, dapat malaman mo ang kaligtasan mo. Or else, sumusuntok ka sa hangin. Para pong trabaho, nagtatrabaho ka para may kitain ka. Meron po bang nagtatrabaho dito at sinasabi niya, gusto ko lang kahit walang sahod, bahala na? Walang ganon. Ganon din po, bakit tayo maghihirap, magtsatsaga for 5 days? Para po saliksikin ng Biblia at magkaroon po kayo ng buhay na walang hanggan. Kaya makinig po kayong mabuti. Okay? Ngayong gabi, ang pinaka-topic ko po ay ang fundamental questions of life. Mahalagang tanong sa ating buhay.
Unang tanong, does God really exist? Mayroon ba talagang Diyos? Isa-isahin po natin. Mayroon ba talagang Diyos? Maraming tao ayaw maniwala sa Diyos. At ito po ang aking mga nakalap na dahilan. Mga dahilan kung bakit iniisip ng mga tao na walang Diyos. Reasons why people think God doesn't exist. 15 years na po ako, na simula nung maborn again po ako, at na-meet ko po ang maraming tao, marami na akong na-counseling, at ito pong mga nilagay ko dito, ito po yung mga dahilan ng tao kung bakit ayaw nilang maniwala sa Diyos. Una, may mga tao, Pastor, ayaw kong maniwala sa Diyos dahil hindi ko siya nakikita. Mayroon pong matigas, sabi niya, ipakita mo muna, Pastor, yung Diyos sa akin, kapag nakita ko, dun lang ako maniniwala. May sagot po ang Biblia dyan. Never nyo po talagang makikita ang Diyos. Bakit? 1:4:24, basahin po natin. 3, 2, 1. Ang Diyos ay Espiritu. Bakit di nakikita ang Diyos? Kasi Espiritu siya. Ano ba yung Espiritu? Lucas 24:39, sapagkat ang isang Espiritu ay walang laman at mga buto. Dahil walang laman, gaya natin, walang buto na gaya natin, kaya hindi nyo po siya nakikita. Kaysa mga nagsasabing, maniniwala lang ako, Pastor, kung makita ko yung Diyos sa aking mata, I'm sorry, di mo talaga siya makikita. Pero pwede mo pong makita. Kung gusto mo, ipakita ko siya ngayon sa'yo. Gusto mo? Kailangan mo munang mamatay. Kaya baka makapatay pa ako. Wag ho. Kaya kung gusto mong makita ang Diyos, kailangan mo nang mamatay ngayon. Okay? I'm sure ayaw nyo pang mamatay. Okay? Kaya hindi nyo makikita ang Diyos kasi Espiritu po siya. My dear brothers and sisters, mga kababayan. Actually, sa pag-aaral ng mga dalubhasa at mga scientists, mas marami po ang hindi nakikita. Yung nakikita natin around 22% lang. Pero yung hindi nakikita, invisible things, 78%. Kaya mas marami ang hindi nakikita, pero mas mahalaga yung hindi nakikita. Gaya po ng hangin. Nakikita mo yung hangin? Oh, walang hangin, 5 minuto, patay tayong lahat. Tama po? Kaya mas mahalaga ang mga hindi nakikita. Porket hindi mo nakikita ang Diyos, ay hindi ka na maniniwala. Mali po yan. Ang hangin nga, di mo nakikita, pero nararamdaman natin, may hangin, pwede tayong maniwala. Ganon din po sa Diyos. God is a Spirit, kaya hindi nyo po siya makikita. Pero may mga paraan kung paano po siya makikita. Iisa-isain ko po itong ipapaliwanag mamaya. Isa pa, di mo makita ang Diyos kasi yung ating eyes, not perfect po yan. Kagaya po ng penguin. Tingnan niyo po yung penguin. May tanong po ako, yung paa at leeg ng penguin, mahaba o parang wala? Parang wala. Di ba tingnan niyo po yung leeg niya, parang wala siyang leeg. Yung paa niya parang maliit lang. Tama? Yan yung pagtingin natin, parang wala siyang, maliit lang ang leeg at maliit lang ang paa. Pero kung i-x-ray po natin mga kababayan, yan po ang penguin. Mahaba ang kanyang leeg, mahaba ang kanyang paa. See? Pagbabalikan ko po, pwede niyong sabihin, ay, halos walang leeg. Yun po ang nagpapatunay, ang ating mga mata, hindi naman talaga yan perpekto. Actually, kahit ngayon lang, this time, mapapatunayan ko po na yung mga bagay na malalapit sa mata mo at malalayo ay hindi mo talaga kayang makita. Example, alam natin mayroon pong Mindanao. Nakikita mo ngayon yung Mindanao? Hindi. Kasi malayo. Isa pa. Yung malapit sa mata mo, di mo makikita. Yung pilik mata nyo. Nakikita nyo? Hindi. Oh, mayroong gumano, no? Huh? Pilik mata mo, hindi mo nakikita, pero malapit sa mata. Tama? Yes po. Baka sabihin nyo, di, Pastor, di magsasalamin ako para makita ko yung pilik mata ko. Right! Magsalamin ka para makita mo. Ganon din po. Kung titignan natin ang Biblia, makikilala mo at makikita mo ang Diyos. Kaya tayo nagba-Bible seminar. Para makita mo ang Diyos, para maniwala ka sa Kanya at magkaroon ka na ng tunay na pananampalataya. Kaya makinig po kayong mabuti. Napakahalaga ng Bible seminar na ito. Okay? Pangalawa, ayaw nilang maniwala sa Diyos. Ayaw nilang sumama sa mga ganitong Bible seminar kasi sabi nila, Pastor, kung may Diyos, bakit yung mga masasamang tao parang hindi sila napaparusahan? Kung sino pa yung masama, siya pa yung maganda yung buhay. Ako na mabait, ang dami kong hirap at pagdurusa. Kaya ayaw kong maniwala sa Diyos.
may sagot uli po ang Biblia dyan. Tingnan natin. Ecclesiastes 8:11. Ito pong sabi, sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi agad isinasagawa. Kaya't ang puso ng mga tao ay lubos na nakatuon sa paggawa ng kasamaan. Ang Diyos po bilang hukom, yung mga kasalanan natin, hindi pa niya pinaparusahan. Bakit? Kung ngayon niya paparusahan, ubos tayong lahat. Tama? Ang dami nating kasalanan, pero bakit di pa niya pinaparusahan ang ating kasalanan? Mayroong pagtalata. 2 Peter chapter 3 verse 9. Hindi pa niya tayo pinaparusahan kasi nagtsatsaga siya at hinihintay niya tayong magsisi. Ganyan ang pagmamahal ng Diyos. Babasahin ko po. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi, sabi dito, matyaga sa inyo, na hindi niya ibig na sino man ay pahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Kahit napakaraming muna pong kasamaan, mari may nakapatay dito, mari may nagnakaw, pero baka sabihin mo, wala namang ginawa ang Diyos sa akin. Sige lang, tuloy-tuloy lang. Sabi ng Diyos, sige, tuloy-tuloy ka lang, pero may isang araw, magtutuos tayo. Pero ngayon, dahil mapagmahal ako, hihintayin kitang magsisi. Kaya mga kababayan, sa Bible seminar na ito, ang isa pang purpose natin ay makarating kayo sa pagsisisi. Ito yung panunumbalik sa Diyos. Kaya ulitin ko, bakit hindi pa pinaparusahan ng Diyos ang mga tao? Dahil nagtsatsaga ang Diyos at hinihintay niya tayong magbalik loob sa Kanya. However, kung hanggang sa dulo ayaw mong magsisi, magagaya ka kay Judas. Nasa impyerno na po siya. Minahal siya ng Diyos hanggang sa dulo, pero hanggang sa dulo, tinalikuran niya ang Diyos. I hope this Bible seminar ay maging step sa inyo para magbalik loob kayo sa Diyos. Or else, may kalalagyan ka, nagtsatsaga lang ang Diyos sa iyo. Next, bakit ayaw nilang maniwala? Pangatlong dahilan, dahil maraming pagdurusa. Ako rin po, nung hindi pa po ako naliligtas at mangmang pa sa Biblia, ito po yung tanong ko rin. Kung may Diyos, kasi lumaki po akong mahirap. Nung bata po ako, ang aming bubungan ay tumutulo pag tag-ulan. Kaya habang bata, nalagay sa isip ko, kung may Diyos, bakit hirap na hirap kami? Pero sa Bible seminar po mga kababayan, nahanap ko po ang rason kung bakit maraming pagdurusa sa mundong ito. Ito po yung sagot. Mateo 11:28. Basahin po ninyo o basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Bakit maraming pagdurusa? Dahil tumalikod tayo sa Diyos. Para tayong mga anak ng Diyos na tumalikod sa Kanya, na lumayo, naglayas sa Kanya. As a result, kung lumayo ka sa Diyos, ang magiging resulta nun, puro hirap at pagdurusa. Naunawaan po ninyo. Kaya nga, ang Diyos, ang paanyayaya, lumapit kayo sa akin. Araw-araw ito, at masaya po ako, ngayong gabi, lumapit po kayo. Gaya ng sinabi ko kanina, maaari, in-invite ka ng kaibigan mo, ng nanay mo, ng co-worker mo, ng papa mo, ng kapatid mo. Pero ang talagang nag-invite sa inyo, mga kababayan, ay ang mismong Diyos. Kasi sabi niya, lumapit ka na sa akin. Lumapit ka, alam kong hirap ka na, marami kang pagdurusa. Kung lalapit ka sa akin, bibigyan kita ng kapahingahan. 15 years ago, lumapit din po ako sa Diyos at natanggap ko po yung tunay na kapahingahan. Kung magpipilit pa tayo na tumalikod sa Kanya, maghihirap ka talaga. Mag-isip po tayo, bakit may addict sa labas? Bakit may rapist? Bakit may mga gang dyan? Bakit may mga masasamang tao? Bakit unsafe ang mundong ito? Napakaraming kasamaan. Kasi ang mga tao lumaking nakatalikod sa Diyos. Wala silang tunay na Diyos, kaya nga, as a result, ano po yung kabaliktaran kung malayo ka sa Diyos? Puro kasamaan. Kaya nga, laging paanyaya ng Diyos, lumapit ka sa akin. Mayroon pong chance sa inyo, maaari mayroon dito, akala niya yung kanyang buhay ay patapon na, ang dami niya nang nagawang mali, at parang sinusuka ka na ng barangay, sa church na ito, tatanggapin ka. Bibigyan ka ng panibagong buhay. Basta makinig ka at lumapit ka lang sa Diyos. Naunawaan niyo po? Malinaw po. Kaya sana lumapit lang po kayo sa Diyos.
Ano pa yung dahilan kung bakit ayaw maniwala ng mga tao na may Diyos? Isa pa, dahil mayroon na po silang nakagisnang paniniwala. Marami na po akong na-invite. Ito po yung kanilang line of reasoning. Pastor, di ako sasama dyan. Kasi dito na ako isinilang. Dito na ako lumaki. Dito na ako mamamatay. Mayroon pang feelings yun, ha? Nanginginig pa yun. Kaya yun yung kanyang paninindigan. Doon na raw siya isinilang sa relihiyon na yon. Pero yung mga ganyang pamamaraan ng reasoning, baluktot po yan. Bigyan ko halimbawa, lumaki kang mahirap. Gusto mo forever kang mahirap? May chance ka namang yumaman? Kaya mali yun, huwag kang maniwala sa mga matatanda. Yun ang mga pinagsasabi nila minsan, dito na tayo lumaki anak. Dito ka na isilang. Dito ka na mamatay. Kung pangit kang isilang, gusto mo pangit ka pa rin mamatay? Kung may chance naman, sabi ni Pai Kalayan ng Vicky Bello, pagagandahin kita. Libre. Ayaw mo? Ay, hindi kasi sabi ng lolo ko, dito na ako isinilang, pangit na ako. Ay, baluktot po yung ganyang paniniwala. Pasensya na po, kasi ganyan minsan ang mga tao. Yung pinangahawakan nilang mali, ayaw nilang itapon. Bigyan ko po halimbawa. Parang ganito po yung pinangahawakan yung mga relihiyon na kinagisnan ninyo. Kahit mali, hawak pa rin kayo kahit pinagtatawanan na kayo. Tingnan niyo po yung bata. Oh, mamamatay na raw siya. Oh, may tumulong po sa kanya. May umakay. Ay, mababaw pala, sabi niya. Natatawa kayo, pero ikaw ito, may umakay sa'yo ngayon para mamulat ka sa katotohanan. Yan po yung gusto namin. Ano pa? Yung iba ayaw maniwala kasi walang alam sa Biblia, pero parang sinong expert, nagmamagaling. Kahit wala pa namang alam. Tignan niyo po dito isa pa. Dito po may bus driver, tinapon po niya sa school bus yung isang bata. Galit na galit siya, kaya yung mga tao hindi nila alam, kaya gusto nilang awayin yung bus driver. Get off the bus! Get off the bus! Get off the bus, yo! Get off the bus! Oh my gosh, who just did that? Parang mali, di ba? Kasi hindi nila alam ang tunay na kwento. Eto na yung tunay na kwento. Titignan nila yung bata. You okay? That's not a kid. That's not a kid, sabi niya. It's the ghoul. That's not a kid. O, di ba? O kaya yung mga tao na gustong patayin yung bus driver, nagpulasa, ay mali pala, sorry. Kasi nagpanggap po itong unanong ito na estudyante. Of course, kung ako rin po yung driver, hindi naman yun kasama sa mga sinusundo ko, kung masama pa. Kaya niya, tinapon. Pero yung mga taong hindi alam nito, parang gusto nilang patayin yung bus driver. Pero sa huli, nalaman nila, hindi pala to bata. Sorry, nag-sorry po sila. Ganon din po. Minsan nagmamagaling na tayo, wala pa naman tayong alam sa Biblia. Mga kababayan, bigyan nyo kami ng chance. Lalo na po ako, magpipreach po ako 5 araw. Huwag munang isarado yung isip mo. Kasi marami na po akong experience, gustong-gusto ko pong ipaunawa ang Biblia, pero ayaw niya kasing makinig. Nagmamagaling kasi, pero wala naman talagang alam. Yung mga talata dito, hindi niya alam, pero ayaw niya lang makinig. Binibigyan kayo ng chance ng Diyos this week. Kaya mga kababayan, huwag munang magmagaling. Kahit may mga churches na po kayong pinupuntahan, isipin mo lang ang Diyos at ang salita ng Diyos. Huwag niyo munang isipin yung mga relihiyon niyo. Narito tayo ngayon, hindi ito church activity. Hindi ito religious activity. Narito tayo ngayon para saliksikin ng Biblia. Patunayan nyo na tama ang Biblia. Paano? Sa pamamagitan ng Bible Seminar. Kaya iwaksin natin yung mga paniniwalang mali naman. O, tama na. Next. Isa pa, dahil ignorante pa sila sa Biblia. Kaya ayaw nilang maniwala sa Diyos. Maging sa panahon ng Panginoong Hesus, maraming tumanggi sa Kanya. Bakit? Di nila alam ang salita ng Diyos. Mateo 22:29. Ito ang sabi ng Panginoon sa kanila. Nagmamagaling, pero wala silang alam. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila,
nagkakamali kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang mga kasulatan o ang kapangyarihan ng Diyos. Bakit maraming pagkakamali? Kasi church kayo ng church, wala naman kayong Biblia. Kaya hindi nyo alam kung totoo yung unawa sa inyo, yung tinuturo sa inyo. Ganito po yun. Kaya kung titignan nyo po, may talata ako dito, nagsasalita ako. Lahat nasa Biblia. Ganun po dapat ang basehan. Dapat may Biblia ka, may kasulatan ka, para may panghawakan ka sa iyong paniniwala. Huwag ka lang bastang naniniwala nang wala ka namang pinanghahawakang kasulatan. Halimbawa po, para mas maintindihan nyo, meron pong bahay at lupa, wala kang titulo. Pero ang pinaninindigan mo lang, doon ka ipinanganak, doon ka na lumaki. Ang problema, wala kayong titulo. Then dumating yung may-ari. Ano ngayon ang mangyayari? Pwede kang palayasin anytime. Tama po ba? Kasi wala kang pinanghahawakang kasulatan. Ganon din po sa paniniwala sa Diyos. Maraming nagkakamali, bakit? Hindi kasi nila alam ang mga kasulatan. Hindi nila alam ang Biblia. Kaya tayo magba-Bible seminar para ang pananampalataya nyo, matulungan namin kayo, may angkla ito sa Biblia, sa salita ng Diyos. Ano pa yung mga dahilan? Ito po yun. Masigasig lamang silang nag-church pero hindi ayon sa kaalaman. Kaya marami pong akala nila sa langit sila pupunta, sa dulo pala, sa impyerno. Bakit? Masigasig pero hindi ayon sa kaalaman. Ano po yun? Masigasig pero hindi ayon sa salita ng Diyos. Hindi ayon sa Biblia. Kaya nga, ang pag-uusapan po natin ngayong linggo, puro salita ng Diyos. Yan ang mga dahilan kung bakit ayaw nilang maniwala. Pero sa katotohanan, totoo pong may Diyos. Buhay ang Diyos. Ngayon, paano natin makikilala ang Diyos? Ito po yung paraan. Ipapakilala ko po siya para magkaroon po kayo ng relasyon sa Kanya. Sa pamamagitan po ng Kanyang mga nilikha, makikilala nyo ang Diyos. Sabi, creature demands a creator. Next, sa pamamagitan ng Biblia, makikilala po nyo ang Diyos. Ang Diyos ay nahayag sa pamamagitan ng Kanyang salita, ito pong Biblia. Number 3, sa pamamagitan ng Espiritu. Ang Diyos ay Espiritu at tayo po na Kanyang nilalang ay nilagyan niya ng Espiritu. Tayo ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos, ibig sabihin, mayroon tayong Espiritu. Number 4, makikilala nyo ang Diyos sa pamamagitan ng bansang Israel. Bukas at sa Miyerkules, ipapaliwanag ko po ang Israel. Ang Israel ay kumikilos sa likod ng ang Diyos ay kumikilos sa likod ng bansang Israel. And number 5, 2,000 years ago, our Lord Jesus Christ, nagkatawang tao. Makikilala nyo ang Diyos na nagkatawang tao, siya po ang Panginoong Hesukristo. Magsimula po tayo sa mga nilikha ng Diyos. Simple lang po. Creature demands a creator. Anong ibig sabihin? May nilikha, kaya may lumikha. May nagawa, kaya may gumawa. Hindi pwedeng basta lang nagkaroon ng kung ano-ano dyan. Kaya dito po sa Romans chapter 1 verse 20, para mapanatili po ang inyong concentration. Kapag pinabasa ko po kayo, magbasa kayo. Bakit? Nagturo po ako. Pag nagbabasa ka, nare-retain ito sa iyong sa isip at pwedeng bumaba sa iyong puso. Kaya basahin po ninyo pag pinabasa ko. Romans 1:20, basahin po ninyo sabay-sabay. 3, 2, 1. Bagaman hindi nakikita, ay naunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang maidadahilan. Kinapakalinaw dito, sabi niya, yung Diyos, bagaman hindi natin siya nakikita, ay pwede natin siyang maunawaan at makita sa pamamagitan ng kanyang mga ginawa. Kaya tignan nyo lang po yung mga ginawa ng Diyos, makikilala nyo kung sino ang Diyos. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Ang unang talata sa Biblia, Genesis 1 verse 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Pinroclaim ng Diyos, siya ang lumikha ng lahat. Sa Genesis chapter 1 and Genesis chapter 2, ibinuod ng Diyos, ikinwento ng Diyos sa Biblia kung paano niya ginawa ang lahat. 6 days creation ang tawag po dyan. Kaya nilikha ng Diyos ang lahat, siya po yung tinatawag na Creator God. Mga kababayan, ang unang step para makilala mo ang Diyos, siya po yung Diyos na lumikha sa atin. Siya ang Diyos na lumikha sa iyo, kung wala ang Diyos, wala ka rin dyan. Lahat ng meron tayo galing sa Diyos. Actually, hiram lang lahat, meron tayo sa Diyos. Kaya, sa pamamagitan ng nilikha ng Diyos,
ipapakilala ko po ang tunay na Diyos na narito po sa Biblia. Isa-isahin natin. Punta tayo sa taas, universe. The universe demands a cause. Simple lang po, mag-isip lang po tayo. Imposible naman na yung buong sangkalawakan na yan, sinukob, ay bigla lang lumitaw. Hindi ho. May gumawa dyan. Imposibleng nagkataon lang yan. Mayroon pong nag-design. Mayroon pong gumawa ng universe na yan. Isa-isahin natin. Ayon po sa Job 38 verse 33, alam mo ba ang mga tuntunin ng langit? Maitatatag mo ba ang kanilang kapangyarihan sa daigdig? Sa English, ordinances of the heaven. Anong ibig sabihin? Mayroon pong matalinong nag-design at gumawa niyan. At naka-order po ang lahat-lahat. Meron silang sinusunod, kagaya po ng araw. The sun rises from the east and sets on the west. Araw-araw po yan. Yan po yung sinasabing tuntunin. Hindi yan papalya. Sisikat ang araw sa silangan at lulubog sa kanluran. Mayroong 24 oras sa isang araw. Meron ba dito, naranasan niya, 30 oras ang isang araw ha? 30 yata. Ay kapag nagsabi ka nun, baka ipa-check up ka. 24 oras lang po, tuntunin yan na ginawa ng Diyos. Papaliwanag ko po, maraming tuntunin ng Diyos para mabuhay tayo. Tignan niyo po ito, sa ngayon po tayo po sa kalawakan ay naglalakbay. Baka hindi niyo alam. Yan po ang ating universe. Tumatakbo po tayo. Anong bilis? Speed of rotation ng ating Earth, 1,660 kilometers per hour. Speed of revolution, 108,000 kilometers per hour. Ngayon pong gabi, nakaupo kayo dyan, tayo po ay bumubulusok doon po sa universe, sa cosmos na tinatawag. May tanong po ako, nahihilo ba kayo gumaganon? Di ba, sitting pretty kayo? Sitting gwapo, di ba? Sitting maganda. Walang nangyayari. Bakit kaya? Ito ay katotohanan. Bumubulusok tayo. Umaandar tayo. Pero walang nangyayari. Yan ang ebidensyang may Diyos. Yan ang tuntunin na ginawa ng Diyos. Ordinance ang tawag. Kung wala ang Diyos, patay tayong lahat. Talsikan tayo dito lahat. Sana ma-appreciate nyo ang Diyos na ito. Ano pa? Ang earth po, ang ating mundo ay nakalagay sa tinatawag na habitable zone. Diyan lang po pwedeng mabuhay ang tao. At para mabuhay tayo, 200,000 conditions araw-araw ang kailangang ma-meet o matupad. Kasi nasabi po, yung earth, lahat-lahat, mayroon pong term na fine-tuned. Kung baga sa gitara, timpladong-timplado. May isa lang na sa gitara, yung marunong maggitara, may isa lang pong kwerdas na medyo magalaw, pangit na ang tunog. Ang earth po, ang buong mundo ay fine-tuned. Timpladong-timplado ng Diyos para tayo mabuhay. Tignan niyo po. Kung yung ating mundo ay lalapit sa araw, very hot po yan. Anong mangyayari sa atin? Mang-inasal. Masusunog tayo dito lahat. Pero yung earth, kung lalayo naman po ng kaunti, anong mangyayari sa atin? Halo-halo. Patay tayong lahat. Pero nilagay ng Diyos sa tinatawag na habitable zone. Ito po yung lugar na pwede tayong mabuhay. Yan pala na himala na. At sabi ng Biblia, ang Diyos ang nag-set ng layo niyan. 150 million kilometers mula po sa araw. Nakasulat po yan sa Biblia, Job 38 verse 5. Nasa taas po. Basahin po ninyo sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinong nagpasya? Tiyak na alam mo. O sinong nag-unat ng panukat sa ibabaw nito? Ang Diyos ang nag-unat, sabi ni Job. Yung layong yan, ang Diyos ang nagtakda. Bakit? Para po kayo mabuhay. Para po tayo maging okay araw-araw.
Yes po. Ano pa? Job 26 verse 7, iniunat niya ang hilaga sa ibabaw ng walang laman at ibinibitin ang daigdig sa kawalan. Noong unang panahon, wala pa pong modern science. Pero nakasulat na po sa Biblia, ng ating daigdig ay nakalutang. Sabi niya dito, ibinibitin ang daigdig sa kawalan. Para mas maintindihan nyo, common sense na po ito ngayon. Common knowledge, ito po yung mundo dahil advanced na po ang science. Pero, nung ang tao, mababa pa yung kaalaman, nung unang panahon pa, hindi nila ito alam. Kaya, ang isip ng mga Egyptians, ganito yung mundo. Sa mga Norse, makikita nyo sa picture, ganyan ang mundo. Yung mga Hindu, ganyan ang mundo nila. Yun ang kanilang isip noon. Pero, ngayon alam po natin, according sa NASA, nakalutang ang ating daigdig. Anong ibig sabihin? Yes, totoo ang Biblia. Ang Diyos ang gumawa, kaya sinulat niya yung plano niya dito po sa Biblia. Parang ito pong building na ito, by blueprint na tinatawag. Nasa amin ang blueprint, ganun din po. Ang lahat ay nilikha ng Diyos at nasaan ang blueprint niya? Ito pong Biblia. Kaya ko po ipinapaliwanag sa inyo. Kasi sabi kanina sa talata, nakalutang ang ating daigdig. Totoo, nakalutang po. Napatunayan na yan ng NASA. Next, puntahan natin, pagkatapos ng universe, ang ating planetang Earth. Isaiah 45 verse 18. Okay, basahin po ninyo, sabay-sabay at dahan-dahan. 3, 2, 1. Sapagkat hindi niya ito nilikha na sira, ito ay kanyang inanyuan upang tirhan, ako ang Panginoon at wala nang iba. Kaya yung earth, yung mundo natin, inanyuan ng Diyos upang tirhan. Kaya ito lang po yung pwedeng tirhan ng mga tao, ang planeta pong ito. At dahil siyang gumawa, alam niya yung mga paraan at mga kailangan para mabuhay tayo. Sa mundong ito, tinatawag natin water is essential. Kung walang tubig, patay. Kaya nga, bakit pwedeng tirhan ng earth na ito dahil may tubig ito? At dito po sa Biblia, itinakda ng Diyos yung proportion ng tubig. Sukat, a portion. Tingnan natin. Job 28:25. Nang ibinigay niya sa hangin ang kanyang bigat at ipinamahagi ang tubig ayon sa sukat. Para tayo mabuhay, kailangang masunod ang sukat ng tubig. Ano po yun? 70% water, 30% land. Ito rin po ang pagkakagawa ng ating katawan. Ang ating katawan ay mula sa alabok. 30%, and then karamihan ng nasa katawan natin ay 70% na tubig. Kasi sabi ng Biblia, water is essential sa buhay. Halimbawa po, sa katawan mo, 69% na lang. 69% na lang ang tubig. Anong mangyayari? Ikaw po ay uhaw. 69 na po ako. Kaya, uminom ako, balik 70. 68% na lang ang tubig. Ano mangyayari sa'yo? Kaso. Kaya ano pong sinasabi? Inom ka lagi ng tubig. Pag 67% na lang ang tubig, ano mangyayari sa'yo? Patay. Mamatay ka. Ganun kahalaga ang tubig. Yes po. Alam niyo po ba na sa Biblia na ito, essential ang tubig sa mundong ito, sa earth na ito. I-design niya ng Diyos, kaya kailangan ng tubig. At para mapanatili ang tubig, kailangan po ang tinatawag na water cycle. Sa aklat po ng Amos, sa mga estudyante, lahat naman tayo pinag-aralan natin, alam niyo po ba na ang water cycle nasa Biblia bago pa ito madiskubre? Sabi ni Amos, siya na lumikha ng Pleiades at Orion na tinatawag ang mga tubig ng dagat at ibinubuhos ang mga iyon sa ibabaw ng lupa, ang Panginoon ang kanyang pangalan. Yung tubig sa dagat, tinatawag raw niya, then kinukuha niya, binubuhos sa ibabaw ng lupa, ito po yung water cycle. Alam niyo pang detalyado ang water cycle sa Biblia? Baka church ka ng church, wala pang nag-explain sa iyo to. I-explain ko po. Mayroon tayong tinatawag na evaporation. Job 36:27, sapagkat ang mga patak ng tubig ay kanyang pinapainan lang. Very simple, yan po yung evaporation. Pagkatapos, magiging ulap yan. Condensation. Job 37:16, alam mo ba ang mga pagtitimbang sa mga ulap?
And then pag mabigat na yung ulap, kapag kulay black na yung ulap, mga nanay, ano nang gagawin nyo? Takbo ka na, isilong mo na ang iyong sinampay. Alam mo, babagsak na ang ulan. Tawag natin doon, precipitation. Ecclesiastes 11 verse 3, kung puno na ng ulan ng mga ulap, ang mga ito sa lupa ay bumabagsak. Magkakaroon ng tubig, minsan bumabaha. Lahat ng tubig, saan pumupunta? Alam niyo po ba kung saan papunta yung lahat ng tubig? Sa dagat. Lahat ng ilog ay sa dagat nagtutungo. Pupunta muna siya sa ilog, and then lahat ng ilog exit nun sa dagat. Babalik yung tubig. Bakit? Para ma-maintain. Umiikot-ikot lang siya para magkaroon tayo ng tinatawag na fresh water. And then, pag nandun na po sa ilog yung tubig na yun na marumi, Job 14:19, inaagnas ng tubig ang mga bato. Sa English version, dirt. Ibig sabihin, yung dagat, nililinis niya uli yung tubig, kaya maalat yung dagat. Kapag maalat, mayroon po siyang kakayahan na tinatawag nating preservative. Mga nanay, yung isda, anong ginagawa nyo? Tinataktakan nyo ng asin. Meron akong nakita, grabe, social, gano'n niya. And then, napipreserve. Tama? Kaya magiging fresh siya uli. Paikot-ikot para tayo mabuhay. Ang water cycle, mga kababayan, ay dinitalye ni Job at ni Haring Solomon sa Ecclesiastes. Wala pang modern science, pakikita ko po, lahat ng pinakita kong verse sa Job, Ecclesiastes, Amos, BC, bago ni Kristo, na isulat na po yung water cycle sa Biblia. Pero, kailan yan nalaman ng tao? Noong 1580, na-discover po ito ni Bernard Palissy. And then na-confirm na totoo ni Pierre Perrault noon pong 1674. At ngayon tinuturo ito sa school, ngayon common knowledge na lang po, alam nating lahat. Bakit ko pinakita? Ang Diyos na lumikha, alam niya siya ang source ng buhay, kaya nga, kailangang may tubig dito sa mundong ito para tayo mabuhay. Lalo na ngayon, summer. Imagine nyo, walang tubig, ang init, patay tayong lahat. Baka nga yung iba sa inyo sa init, 3 beses naliligo ngayon. Yung iba, hindi talaga naliligo. Wala na akong magagawa doon. Okay, ano pa? Kailangan ng tubig sa mundong ito para tayo mabuhay. Kasi sabi ng Diyos, ginawa niya ang earth para tirahan. Kaya ipoprovide niya ang lahat ng kailangan natin. Ngayon, pagkain naman. Tapos na tayo sa tubig. Sabi po ng Biblia, sa pamamagitan ng kidlat, mabibigyan tayo ng pagkain. Nung unang panahon, pinagtatawanan ng mga tao si Job. Ayaw nilang maniwala, imposible. Kidlat magbibigay ng pagkain? Basahin natin, Job 36:30-31. Narito, ang kanyang kidlat sa palibot niya ay kanyang ikinakalat, at tinatakpan niya ang mga ugat ng dagat. Sapagkat sa pamamagitan ng mga ito'y hinahatulan niya ang mga bayan, saganang pagkain ay kanyang ibinibigay. Kaya kung may kidlat, yung saganang pagkain daw na ibibigay sa atin. Noon, hindi nila ito alam, pero ngayon madali na lang unawain. Explain ko po, dahil po sa kidlat, 78% po ng ating atmosphere, dyan po sa taas, ay binubuo po ng nitrogen. Kapag kumidlat, ito po ay nabuwa na babasag at nagiging nitrate. Makikipag-combine siya sa oxygen and then magiging pataba po yun, fertilizer. Pag patak ng ulan, hahalo na po ito sa ulan, didiligan niya ang mga halaman, kaya namumukadkad at nagiging malusog ang mga halaman. Kaya mahalaga ang kidlat, dahil sa kidlat, nakakabuo ng epektibo at natural na fertilizer. Yun pong sa Tagalog, pataba. Para maintindihan. As it burns through the atmosphere, Panoorin niyo po. the electricity breaks apart the molecules of nitrogen contained in the air. A lightning stroke, it actually splits the nitrogen into single nitrogen molecules. Nitrogen doesn't like that. It's desperately looking for something to connect back to with, and it often does it with oxygen. When oxygen bonds with nitrogen, it creates a vital nutrient called nitrate.
Satellites show the extent of nitrate, simulated here in yellow, produced by the more than 3 million lightning bolts that strike every day. This creates about 13,000 tons of nitrate. It dissolves in water droplets in the clouds and falls to the ground in rain. And then pagpatak ng ulan, kasama na po niya yung pataba. Kaya, Most people malulusog are ang mga familiar with halaman. nitrates because they're fertilizers. So when it rains in the thunderstorm, in a way you're getting a free fertilizing because the water will have nitrates in it. Nitrate is absorbed through the roots of plants and enters the food chain. When we eat these plants, the nitrates become available to us. And so this vital nutrient enters the cells of every living organism on Earth, where it is critical for building the structure of plants and helps make proteins and DNA in our bodies as well. Yes. Kaya nga, kakainin natin ngayon yung mga prutas at mga gulay. Kailangan ng katawan natin yon para mabuhay. Kaya binibigay ng Diyos ang tubig at ang mga pagkain para pa tayo mabuhay. Nakalagay po yan lahat sa Biblia. Ngayon, puntahan natin naman yung mga halaman. Ito yung order ng pagkakagawa ng Diyos. Kung titignan nyo sa screen, sa huli ang tao. Inuna muna ng Diyos yung mga pangangailangan natin, pagkatapos ginawa niya yung tao para mabuhay tayo. Puntahan natin ang mga halaman. Hebrews chapter 3, verse 4. Brothers and sisters, mga kababayan, basahin po natin sabay-sabay at dahan-dahan. 3, 2, 1. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, subalit ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Tingnan po natin para maintindihan nyo. Kapag nakakita po kayo ng mga buto na gaya nito, may isip nyo, nagkataon lang, siguro nahulog lang yan dyan. Pero halimbawa po, yung mga butong ito, pagbalik mo, naging ganito na, masasabi mo, may nakialam, tama po? May kamay na nag-group. 3, 2, 3, 3, 3, 2. Bakit ko po ito pinakita? Design demands sa designer. Tingnan nyo po, yung mga halaman, imposibleng nagkataon po yan. Yan po ang design ng Diyos. Very uniform. Diba? Ito po mismong mga halaman na ito, magsasabi may Diyos, hindi yan sila nag-usap-usap. Sabi nung isa, ganito yung pattern ko, huwag mong gagayahin. Credit grabber ka. Hindi sila nag-usap-usap. Ang Diyos ang nag-design po niyan. Tingnan niyo po itong mga bulaklak na ito. Design po yan ng Diyos. Di ba? Design demands sa designer. May matalinong designer na gumawa sa lahat ng yan. Ang pangalan niya, Diyos. Panginoon ang gumawa sa kanila. Ano pa? Punta tayo sa mga hayop. Ask them and they will teach you. Sabi ng Biblia, kung makapagsasalita lang yung mga hayop, sasabihin nila, may Diyos. Isa-isahin natin. Job 12, verse 7 to 9. Makinig po kayong mabuti. Babasahin ko, ngunit ngayon tanungin mo ang mga hayop at tuturuan kanila. Ang mga ibon sa iyong papawid at kanilang sasabihin sa iyo. O ang mga halaman sa lupa at tuturuan kanila. At ang mga isda sa dagat ay magpapahayag sa iyo, sinong hindi nakakaalam sa lahat ng mga ito na ang kamay ng Panginoon ang gumawa nito. Kung makapagsasalita raw sila, anong sasabihin nila sa inyo? Ang Panginoon, ang Diyos ang lumikha sa amin. At pwede kanilang pagalitan kayong mga tao, ang titigas ng ulo nyo. Ayaw niyong maniwalang may Diyos. Kami, naniniwala. Ang Diyos ang lumikha sa amin. Yan ang ibig sabihin ng talata. Pero baka naman literal mong kunin, pag uwi mo, tanungin mo yung aso, baka kagatin ka niya. Kung makapagsasalita po sila. Para mas maintindihan niyo po yung talata, ganito po yon. Bibigyan ko po kayo ng iba't ibang hayop, makikita niyo ang design ng Diyos, ang wonders of creation, ang talino ng Diyos. Siya ang nagbigay sa kanila ng kakayahan. Gaya po ng chameleon, nature's best in camouflage po siya. Kaya niyang palitan ang kulay ng kanyang balat. Tingnan niyo po.
Sinong nagbigay sa kanya ng kakayahan niyan? Ang Diyos. Diyos po ang makakagawa lang nito. Kasi sabi, ito yung wonders of creation. Tanungin mo ang mga hayop, tuturuan kanila. Ano pa? Basilisk lizard. Tawag sa kanya Jesus lizard. Bakit? Kaya niyang maglakad, tumakbo sa tubig. Galing oh. Hayod na. Yes, kasi sa Biblia si Jesus Christ lang ang naglakad sa tubig. Kaya ang tawag sa kanya, ang nickname na Jesus Christ Lizard. Kaya niyang maglakad tumakbo sa tubig. Yes, ang Diyos din ang nagbigay ng kakayahan sa kanya. Ano pa? Hummingbird. Anong meron itong hummingbird na ito? Ang bilis po ng kanyang, yung pagaspas ng kanyang pakpak, 50 to 200 beats per seconds. Mahirap ma-imagine ito. Sobrang bilis. Kaya sabi ni Job, tanungin mo ang mga ibon sa impapawid at kanilang sasabihin sa inyo. Tignan niyo po, ang bilis. Slow motion na po yan. Pero sobrang bilis. Sana makita nyo ang talino ng Diyos. Sa pamamagitan ng tinuturo ko po sa inyo, unti-unti sa puso nyo nabubuo, may Diyos. Siya ang Creator. Siya ang may lalang ng lahat-lahat. Ano pa? Archer fish. Kasi sabi ni Job, ang mga isda ay magpapahayag sa iyo. Sharpshooter po siya. Dahil sa kanya na-imbento ang ballistic missile. Tingnan niyo po yung galing niya. It's accurate up to 2 meters. Para makahuli siya ng pagkain niya, binabaril niya gamit ang tubig. This expert in ballistics even allows for the curving of the jet through gravity. And adjusts for the way light bends at the boundary between water and air, which appears to shift the position of its target. Ang archer fish, sinong nagbigay sa kanya ng kakayahan na ito? Ang Diyos. Kaya sabi ni Job, tanungin niyo ang mga isda, magpapahayag sila sa inyo. Anong ipapahayag nila? May tunay na Diyos. Ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng kakayahan na yan para siya mabuhay. Kasi yun ang gamit niya para siya makapag-hunt ng kakainin po niya. Okay? Then, pagkatapos sa mga animals, tayo po. Life demands a life giver. Ang pinaka-ebidensyang may Diyos, yung katabi mo. Tayo. Kung walang Diyos, sinong gumawa niyan? Di ba? Nasa Biblia po. Awit 139, verse 13 to 14. Sabi ng Biblia, sapagkat hinubog mo ang aking mga nasa loob na bahagi, at sa bahay bata ng aking ina ako'y iyong hinabi. Ako'y magpapasalamat sa iyo, sapagkat ang pagkagawa sa akin ay kakilakilabot at kamangha-mangha. Ang iyong gawa ay kahanga-hanga, at iyon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Nagpasalamat po yung mga aawit. Alam niya ang Diyos ang gumawa sa kanya. Tignan niyo po yung design ng ating body, yung katawan, napakaganda. Isa-isain po natin. Yung ating utak lang, yan ang pinakamabilis na internet connection na mayroon tayo. Diba? Mayroon lang makagalaw dito, alam mo na kaagad, alam na ng utak na may gumalaw. Yes. Ganyan kabilis ang information na pinoprocess ng utak. Ano pa? Yung ating mga kamay, napaka-graceful, lalo na pag nagtatype ka po. Paano mangyayari yun? Napaka-graceful, malambot, tamang-tama. Bigay yan ng Diyos. Gift ito ng Diyos na nakakagalaw tayo gracefully. Ano pa? Yung ating mga arms. May mga joints, di ba? Pasalamat kayo sa Diyos, may tinatawag tayong joints. Kung wala tayong joints, paano kayo kakain? Ang hirap. Pag wala kang joints, kukunin mo yung rice, at saka yung manok, igaganon mo,
itatapon mo sa taas at sasaluhin mo. Buti na lang may joints tayo. Pag dampot, tayo nagkakamay ng mga Pilipino, kakain ka na. Pero kung wala ito, ang hirap ngayon, di problema, di ba? Kaya pasalamatan nyo ang Diyos dahil may mga joints po tayo. Paa. Yes, ang galing. Mabilis ang takbo. Diyos ang nag-design nito. Pa? Yung pagkakadesign lang ng ating katawan, amazing po talaga. Ang ganda-ganda ng pagkakadesign. Yan ang patunay na may Diyos. Yes. At yung ating puso, yan lang ang muscle na hindi natin pwedeng pahintuin. Anong ibig sabihin mga kababayan, mag-isip kayo, nasa kamay ng Diyos ang buhay mo. Kung ayaw niyo siyang makilala, stop, sabi niya sa puso mo, patay ka. Yes, totoo po ito. Kahit sino man dito, meron po ba dito kaya niyang kontrolin yung puso niya? Puso, 2 minutes lang, wag muna. Meron ba? Pagod na ako sa buhay na ito. Hindi ka lang makahinga ng konti. Panginoon, tulungan mo ako. Mamamatay na yata ako. Kahit minsan, tinatalikuran nyo ang Diyos. Pero kapag may naramdaman ka, tatawag ka rin sa Kanya. Tama, mali. Meron po dito, in-invite ng Bible seminar, napakatigas, hindi ako naniniwala. Pero magkasakit yan, at medyo malala, tatawag din siya sa Diyos. Yes po, yan ang katotohanan. Minsan, matapang tayo. Pero pag may problema na, titiklop ka rin. Kaya sana ngayon pa lang, tumiklop na kayo, makinig kayo sa Diyos na ito. Yung puso nyo, hawak niya. Binibigyan niya kayo ng pagkakataong makapag-Bible seminar, mga kababayan. Okay? Kaya sa lahat ng pinakita ko, dinesign ng Diyos para sa atin. Anong purpose ng creation? Para sa iyo. Ang isang matibay na patunay na may Diyos ay ikaw. Alam niyo po, God created you, you were born to be loved. Di niyo naintindihan ang pagmamahal ng Diyos? Lahat, pinrepare ng Diyos yung creation para po sa ating lahat. Tingnan niyo po yung gaano ka-espesyal ang tao. Ipapakita ko po sa isang video clip. Ganito tayo ka-espesyal sa Diyos. Ikaw yan, halimbawa, para ka lang pong isang buhangin sa mundong ito. Labas tayo. Yan ang tinitirhan natin ng earth. Balik po tayo. Di kayo nagtaka? Kung susumain po natin, para lang tayong isang butil ng buhangin sa buong cosmos. Di ba? And yet, nandito tayo. Bakit kaya? Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay para sa atin. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Kaya, ang lahat ay kumikilos para sa ating lahat. At gusto kong ipakilala ang Diyos na ito, na patuloy na nagmamahal sa inyo, nagbibigay ng lahat, kasi gusto niyang makapiling kayo sa langit. Ito ang sinasabi ng Biblia. Isipin niyo po itong mabuti, pinakita ko, ito ay totoo. Kapag pupunta tayo doon, palabas sa universe, makikita natin, para lang tayong isang butil ng buhangin. Pero bakit
Napaka-special ng earth na ito dahil dito tayo nakatira. Dahil, mahal ka ng Diyos. At ngayon, inanyayahan ka niya sa Bible seminar na ito. Ang creation ay para sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya nga, God created you, you were born to be loved. Baka sabay, di ka nila mahal. Ngayon, matatagpuan mo ang tunay na pagmamahal. Tapusin niyo po ang Bible seminar at maiintindihan niyo ang pag-ibig na ito ng Diyos. Okay? So tapos na po tayo. Does God really exist? Yes. May totoong Diyos. Creator God po siya. Next, is the Bible true? Totoo ba ang Biblia? Isa-isahin po natin. Totoo ba ang Bibliang ito? Marami pong tao, ayaw nilang maniwala. Nakumpile ko po uli yung mga dahilan kung bakit ayaw maniwala ng mga tao sa Biblia. Unang dahilan, gawa lang daw ng tao ito. Marami po akong narinig, huwag kayo maniwala dyan. Gawa lang yan ng tao. Natural. Para mas maintindihan nyo, papaliwanag ko po. Isaiah 34 verse 16. Sabi ng Biblia, inyong saliksikin at basahin ng aklat ng Panginoon. Aklat ng Panginoon ito, sa Diyos to. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mga ilangan ng kanyang kasama. Sapagkat, sabi dito, iniutos ang bibig ng Panginoon na tinipon sila ng kanyang spirito. Ang Diyos ang may akda nito, pinasulat niya lang sa mga tao. Ganito pong pagkakasulat ng Biblia. Ang unang aklat ay tinatawag nating Genesis. Naisulat ito 1500 BC. Ang uling aklat, Revelation, Apokalipsis o Pahayag. Nasulat ito ni Juan, 100 AD. Kaya ang pagsusulat ng buong Biblia ay inabot po ng 1,600 years. Ngayon pong 2025, ito yung panahon natin, susumain, 3,500 plus years na po ang Bibliang ito. Nahati sa dalawa, Old Testament, Lumang Tipan, 39 books, New Testament, 27, kaya 66 books lahat po ito. Parang maliit na library. Pero tamang-tama lang ito, lahat nito nagpapatotoo tungkol kay Kristo, at sa atin, kasaysayan ng tao. Sino po nagsulat? Nasa 40. Mga iba't ibang trabaho po meron sila, iba't ibang lakad ng buhay at background, doktor, farmer, fisherman, king. Saan na isulat? Jerusalem, Samaria, Asia Minor, Rome, Patmos. Ang content po nito, beginning to the end of human history, ang author, Diyos. Kaya paulit-ulit yung mababasa dito, sinabi ng Diyos, God said, around 3,800 times. Sa mga nagsasabing gawang tao lang po ito ang explanation ko. 2 Peter 1:21. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Kaya gumamit ang Diyos ng mga tao para maisulat ang Biblia. Although ito ay sinulat ng tao, ang may akda nito ay ang Diyos. Parang ganito sa picture, dumating ang salita sa kanila, ipinasulat ito ng Diyos sa Biblia. Kaya, mapapansin po nyo, sa simula ng mga aklat, Joel 1 verse 1, ang salita ng Panginoon na dumating kay Joel. Ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas. Ang salita ng Panginoon ay na dumating kay Zephanias. Ang pahayag ng salita ng Panginoon sa Israel sa pamamagitan ni Malakias. Bakit kailangang tao ang gamitin ng Diyos? Kasi ang Biblia ay para sa tao. Nakakahiya naman, aso ang gamitin niya. Di ba? Ang baba ng level natin pag aso ang ginamit. Paano maisusulat ang Biblia kung aso? Babasahin mo ngayon yung Biblia. Aw, 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 aw. Naintindihan po ninyo? Sa mga pilosopo po, na gawang tao lang yan, natural tao kasi isusulat para mabasa, maintindihan mo. Tama, mali. Pag manok ang ginamit, kukko tao, kukko kao. Di ba? Naiintindihan po ninyo? O, kaya yung mga pilosopo nahihiya ngayon. Kasi minsan narinig ko, gawang tao lang yan, huwag kayo maniwala. O paano? Isipin ko. O, gawang isda, paano? Blok, 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 blok. Blok, 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 blok. Paano ka maliligtas? Mag-isip po tayo. Tama, mali? Kaya kailangang tao ang gamitin, isusulat niya ang letra para maintindihan mo. Tama, mali? Yes, ganun po ang proseso ng paniniwala. Dapat na i-explain. Kasi minsan, ang mga tao, pilosopo lang. Pero yung mga pilosopo, yan ang mga mangmang sa Biblia.
Ano pa? Bakit ayaw nilang maniwala? Baka raw may nadagdag na at nabawasan. Sa eleksyon lang yon meron. Pero dito, hindi pwede. Mga kababayan, eto po yan. Nasa Biblia po, nagbigay ng warning ang Diyos. Sa Apocalypse 22:18-19, saan po yan matatagpuan? Dito po, sa pinakahuling talata na ng Biblia, nasa last na po, banda. Anong sabi? Aking binabalaan ng bawat taong nakikinig sa mga salita ng propesiya ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, nakakatakot, idaragdag sa kanya ng Diyos ang mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa banal na lungsod na nakasulat sa aklat na ito. Makinig po kayo. Before 1947, nagkaroon po ng debate yung mga dalubhasa tungkol sa ang Biblia ba talagang mapagkakatiwala ang walang dagdag bawas. Kaya po debate ito. Maraming tao, baka nadagdagan na yan. Pero simula ng 1947, nawala ang lahat ng agam-agam. Bakit? Dahil noong 1947, nadiskubre ang Dead Sea Scrolls. Ano po ito? Doon po sa Qumran, ito po ay isang lugar sa Israel. May mga kuweba, parang bulubundukin at bangin. Diyan po natagpuan yung mga sinaunang sipi ng Biblia. Yan. Dead Sea Scroll ang tawag. Ito po ay nasa Qumran, malapit po sa Jerusalem at sa Jericho. Sa lugar na yan, noong 1947, mayroon pong mga pastol nakadiskubre. Nawawala kasi yung kanilang alagang tupa, mga kambing. Yun kasi ang hanap buhay nila. Ang tawag sa kanila, Bedouin Shepherd. Nawawala ang kanilang alaga, kaya inisip nila, nasa loob ng kuweba. Kumuha sila ng bato para lumabas, tinapon po nila sa loob, bigla may tinamaan po silang banga na basag. At doon na po na-discover ang tinatawag nating Qumran, doon po sa Qumran Cave, doon po sa Qumran yung pong tinatawag na Dead Sea Scroll. Ito po ay maraming kuweba. Simula 1947, ang unang nakadiscover, 2 pong Bedouin Shepherd. Pagkatapos doon, na-discover po nila, sumunod po, ilang taon po yan, sa mga sumunod na taon, ito po ay binakuran ng mga archaeologists at sinaliksik po nila yung mga kuweba, dyan nila natagpuan yung mga unang sipi ng Biblia. Ito po yun. And then, sinaliksik po nila ng ilang taon, simula 1947. And then ngayon, lahat po ng kanilang nakuha ay nakalagay, gwardyado at iniingatan. Doon po sa Shrine of the Book sa Israel. Israel Museum sa Jerusalem. Ito po yung nilalaman ng mga nakuha. Kinumpare po nila ang modern day Bible po natin sa mga sinaunang sipi ng Biblia. Doon po napatunayan, sa discovering ito, walang pinagkaiba ang hawak nilang Biblia noon sa Biblia natin. Walang dagdag, bawas. Kung gusto nyo pong mapatunayan, punta po kayo sa Jerusalem. Pwede kayong dumalaw sa museum na ito at yan po ang inyong makikita sa screen. Yes. Ano pa? Bakit ayaw maniwala ng mga tao sa Biblia? They simply ignore and do not have any interest. Wala silang interest kasi buhay lang dito ang iniisip nila. Pero mga kababayan, hindi lang buhay dito meron, may susunod na buhay, langit at impyerno. At para makapaganda ka po, kailangan magkaroon po kayo ng interest sa Bible na ito. Kaya tayo nagkakaroon ng Bible seminar. Ang pinapanalangin ko po, yung interest po ninyo, patuloy lang. Nawa, tapusin po ninyo para makilala nyo po ang Diyos. Sa mga walang interest sa Biblia, tingnan nyo po, di ba kayo nagtataka? Ang Biblia po ang bestseller na libro sa buong mundo. Ang Biblia lang po, yun pong na-translate sa napakaraming wika. Ang kaya na pong abutin ng Biblia ngayon, 6 billion na po. Ang full translation niya, 756. New Testament, 1726. As of 2024 po ito. 3,756 languages na po yung salita ng Diyos. Nasa 98% na po ng mga tao ang naabot nito. Kabayan, kaibigan, baka yung 2% na yun, ikaw yun nung hindi pa alam ang Biblia, kawawa ka. Kaya sana magkaroon po kayo ng interest. Kaya tinranslate po para wala kayong maidahilan. May Tagalog, may English, may Korean, may Japanese, at kahit sa mga dialekto ng Pilipinas, may Ilocano, Cebuano. Bakit? Para malaman mo ang salita ng Diyos at sa harap ng pag-uukom, wala kang maidahilan sa Diyos.
Wala kayong masabi na, hindi ko naman naintindihan yan. Kaya ganyan kahalaga ang Biblia. Kung wala kayong interest, sana magkaroon kayo ng interest ngayon. Bakit kaya, of all the books, ang Biblia lang, ang tanging aklat na na-translate sa napakaraming iba't ibang wika? Bakit? Dahil gusto ng Diyos makilala mo siya. Ang Diyos na hindi nakikita ay nahayag sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kinag-aaral po tayo ng Biblia. At ang ginagamit ko po ay wikang Tagalog. Madali niyong maintindihan. Ito po kung bakit binigay ng Diyos ang Biblia. Ito yung dahilan. 2 Timothy chapter 3 verse 15. Basahin din po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. At kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makapagtuturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang Biblia, ituturo niya sa iyo ang iyong kaligtasan. At yan ang purpose ng ating Bible seminar para po kayo maligtas. Ako rin po noon, wala akong alam sa Biblia. Alam niyo po, nayayabangan talaga ako sa kanila. Sabihin ba naman nila, ligtas daw sila, ako hindi. Kaya dahil wala pa akong alam sa Biblia, medyo naaasar ako. Pero ano po yung, bakit ako nagkaroon ng interest? Kasi siya, yung nag-i-invite sa akin, sure siya, ligtas daw siya, langit siya. Ako hindi eh. Kaya sabi ko, sige nga, matry nga. Bakit napaka-confident niya na mapupunta siya sa langit? Samantalang ako, di ko alam. Kaya hindi po ako nagmatigas. Sabi ko, sige, pagbigyan ko to. Tignan ko nga. At dahil doon, nalaman ko rin po ang aking kaligtasan. Sa ngayon mga kababayan, kaunti pa lang ang interest nyo sa Biblia kasi hindi nyo pa alam. Pero habang tumatagal ang Bible Seminar, kung tatapusin nyo po ito, matatanggap talaga ninyo ang inyong tunay na kaligtasan. May kondisyon pero, kung gusto mo, kasi maaari napilitan ka lang pumunta dito. Pero ito po yung i-assure ko, bagaman napilitan kayo, hindi yung kakilala mo ang nag-invite sa iyo, ang Diyos po mismo. Ito po ay pagkakataon nyo ang week na ito na maligtas. At kung palalampasin nyo, baka wala ng chance para maligtas ka. Kaya makikiusap po ako, ang Biblia, ang banal na kasulatan, ituturo nito sa iyo ang kaligtasan. Tingnan nyo, ang tagal-tagal nyo nang nagsisimba hanggang ngayon, di nyo alam ang kaligtasan. Kasi nga, yung mga simbahan nyo, di naman to tinuturo. Kasi hindi rin po nila alam. Meron kayong relihiyon, alam ko po yun. Pero yung relihiyon na yun, di niya kayo madadala sa langit. Kaya nga, ito po ay Bible seminar. Nagsiseminar kayo para kayo matuto. Ituturo namin ang Biblia kasi tinuturo rin ng Biblia kung paano ka po maliligtas. Kaya sabi ko kanina, ang nasa isip nyo dapat, sige nga, makikinig ako, gusto kong maligtas. Yun lang po. Ano ba yung kaligtasan? Okay? Authority ng Biblia. Tingnan nyo po, kung ayaw nyo pa rin maniwala. Bakit ang mga presidente, pag nag-oath-taking sila, bago sila manungkulan bilang presidente, nanunumpa sila, nakapatong ang kanilang mga kamay sa Biblia. Kasi nasa Biblia po, walang pamumuno ang hindi binigay ng Diyos. Kaya naniniwala sila, naging presidente sila dahil ito ay pinagkaloob ng Diyos sa kanila. Ganyan ka-powerful ang Biblia. Maging presidente, yumuyo ko sa Biblia. Ano pa? Anong influence ng Biblia sa society? Dito po sa Lumang Tipan, binigay ng Diyos ang batas kay Moises. Kasi sa Supreme Court po ng United States, sa western facade, nakaukit si Moses. Doon po kinoin ng United States ang kanilang batas, dito po sa Biblia. Sa arts, alam na alam po natin, ito pong Last Supper na painting na ito. Maring sa bahay nyo, meron kayo. Di ba? Yan din po ay nasa Biblia. Yung huling hapunan ni Jesus kasama ang kanyang mga alagad. And then yung mga expressions na mula sa Biblia, kung may mabait, tumutulong, oh, good Samaritan yan. Lagi kong nakikita minsan sa jeep, God is love. Nilalagay nila. At mayroon din kasabihan, kung ano yung tinanim, siya rin mo rin aanihin. At dahil alam natin ang kwento ni Judas sa Biblia, mayroon ba ditong mag-asawa? Nalaman ng gender ng kanilang anak. Pa, alam ko nang ipapangalan natin sa kanya. Ano yun? Judas. Meron ba? Meron po dito ang pangalan niya, Judas. Walang magpapangalan ng Judas kasi alam natin si Judas, Judas. Siya yung nagkanulo sa Panginoong Jesus. Tama po ba? Mayroon po ba ditong mga magulang na nagplano talaga sila? Alam mo, ang pangalan ng anak natin, pagagandahin ko, John Judas. Mayroon po ba? Tutuksuin yung anak mo sa buong buhay niya.
Walang magtitiwala sa kanya. Sabi nila, pangalan pa lang, delikado na. Tama mali? Kasi nandyan po yan, impluensya po yan ng Biblia. Kasi kahit na hindi kayo nagbabasa, naririnig nyo na si Judas ang nagkanulo sa Panginoong Jesus. Kaya walang tao na nagpangalan ng kanyang anak na Judas. Sabi po ni Galileo Galilei, the Bible shows the way to go to heaven. Kaya tayo nagba-Bible seminar. Pinapakita ko po at ipapakita ko ang paraan para makapunta sa langit. Pero may proseso. Binubungkal ko lang po muna ang inyong puso. May proseso. Okay? Next, puntahan natin ang isang fundamental question. Sunod, ano ba ang buhay? Ano ang purpose ng buhay? Simula ngayon, gusto ko pong pag-isipan nyo ang inyong buhay. Okay? What is life and its purpose? Bakit tayo nabubuhay? Ako rin po, tanong ko po ito noon, para saan ang buhay na ito? Ano ang purpose ng buhay ko? Isa-isahin po natin. Awit 90 verse 10. Ulitin ko simula ngayon, pag-isipan nyo po ang buhay nyo, makinig kayong mabuti, mahalaga ito. Kasi kung hindi mo alam ang purpose ng buhay mo, para kang walang pinagkaiba sa mga hayop. Pasensya na po, pero yun ang totoo. Gusto ko pong maging makabuluhan ng buhay nyo at hindi masayang. Minsan ka lang mabubuhay, isa lang ang buhay natin. Kaya dapat malaman mo ang purpose. Balikan natin awit 90 verse 10. Basahin po natin ang sabay-sabay itong awit 90 verse 10. Sabay-sabay po. 3, 2, 1. Ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon. O kung malakas kami ay 80 taon. Ngunit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang. Ang mga ito ay madaling lumipas at kami ay nawawala. Ang Biblia mismo ang nagsabi, pwedeng abutin natin ang 70 or 80. Pero sabi niya, puro hirap at kaguluhan. Madaling lumipas ang buhay at kami ay nawawala. Pag-isipan natin ang meaning of life. Ano ba ang purpose at kahulugan ng buhay na ito? Sabi ng Biblia, pwedeng umabot lang tayo ng 80. O kung mas malakas ka, pwede rin po 90. At kung medyo malakas ka pa, pwedeng 100. Meron ka pang 100,000 kay congressman. Diba? Pero meron kayang aabot ng 200 dito? Imposible na. Tama? Kasi sabi ng Biblia, hanggang 80 ka lang, it means life is short. Maikli lang ang buhay. Tingnan natin. Santiago 4:14. Sabi ni Santiago, at payo niya sa atin, sabi niya, ano ba ang inyong buhay? Kayo ngay isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Kung nagluluto po kayo, pag kumukulo na sumisingaw, madali lang. Ganun ang buhay natin. Sa isang iglap, pwede kang mamatay. Hindi ko po kayo tinatakot. Ito ang realidad ng buhay. Marami po akong experience. Nakasama ko last year, wala na sila ngayon. Kinuha na sila ni Lord. Makinig po kayong mabuti. Anytime, pwedeng mangyari po ito sa inyo. Kasi mabilis lang. Maiksi lang ang ating buhay. Tingnan niyo po, ang realidad ng buhay. Yes, pag-isipan po ninyo, ito ang realidad. Pag bata tayo, gwapo, magandang skin. Pero hang tumatanda, gwapaw na. Ngayon, maganda. Pero pag tumatanda na, di ba? Kaka-wrinkles na. Sikat noon, ngayon, hindi na. Ganyan ang buhay, mabilis lang. Life is short. Yes po. Tingnan nyo po, i-calculate po natin. Parang pag-isipan nyo, ang 80 years ay around 29,200 days only. Ilan lang yan? 80 calendar years. Mag-ipon ka ng kalendaryo. 80 lang yun. 80 birthdays only. Napaka-short. Oh, yung 33 years, pagtulog mo lang yun. Yung 13 years, pagtatrabaho. Ngayon, uso ang cellphone, 11 years. Dahil sa babad ka dyan, pwedeng 11 years ang abutin. Pagbababad mo lang sa cellphone. Pagkain, 4 years. At yung iba, ito yung mga walang kabuluhang ginagawa natin. Yan lang ang buhay. Sobrang bilis. At alam kong alam nyo, may mga senior dito, noon malalakas pa kayo, di ba? Dalaga. Full of hope. Pero ngayon, parang medyo nakakakaba na, di ba? Lalo na 70 ka na. Oh, naku po. Di ba? Di ba realidad yan? Tama, hindi? Yes po. Pag nagbo-birthday po kayo, nag-wish pa, hindi ko maintindihan. Gumagaya kasi kayo, di nyo naman naiintindihan. Marami akong nakita nag-birthday, mayroon pong cake. And then may
candle. And then mag-wish daw siya. Tignan niyo po yung, hindi ko maintindihan ng mga tao, ibublow niya. Anong wish mo? Sana humaba pa ang buhay ko. Walang katuturan, bakit every birthday mo, umiikli ang buhay mo? Tama, mali. Dumadagdag ang edad mo. Tama, mali. Kaya may kasabihan po, may kasabihan, memento mori. Anong ibig sabihin yan? Remember that you must die. Sa Tagalog, di kita tinatakot, alalahanin mo, mamamatay ka rin. Yan ang katotohanan. Every birthday, wag na kayong mag-wish. Kasi yung wish nyo, sana humaba ang buhay. Ano yun? 27 ka ngayon, 26 ka pag birthday mo? Umuurong 25? Diba? Mag-isip po kayo, pinag-isipan ko po ito. Every birthday natin, masaya kayo. Pero sa tingin ko, kung mag-iisip kang mabuti, tumatanda ka ng tumatanda. Palapit ka ng palapit saan? Sa hukay. Yes po, yan ang katotohanan. Pero dahil hindi natin alam, tuwing birthday, puro enjoy lang. Alam niyo po, ito ang sabi ng Biblia, kabaliktaran. Tayo pong mga Pinoy, kung may birthday, yun ang gusto natin. Pero sabi ng Biblia, mas pumunta ka sa lamay. Bakit? Ecclesiastes 7:2. Basahin po ninyo, sabay-sabay. 3, 2, 1. Mas mabuti pang kaysa bahay ng, sapagkat ito ang katapusan ng lahat ng mga tao at ilalagak ito ng may buhay sa kanyang puso. Pag mayroong birthday, nakakalimutan mo yung realidad ng buhay kasi nagsasaya kayo. Tama? Pero pag nasa lamay ka, makikita mo yung may nasa kabaong, mariremind ka, time will come, ako rin mapupunta dito. Ako rin mamamatay, kaya dapat maganda ako. Yun po yung katotohanan. Kaya sana pag-isipan po ninyo. Ako po ay pastor, marami na akong nilibing. Nagbigay ako ng mga mensahe. Nakita ko yung realidad sa buhay. At alam ko, time will come, ako rin mamamatay. Ang ayos sa akin, ligtas na po ako. Ikaw, kung di ka paligtas, kawawa ka. Kaya mag-Bible seminar tayo. Yan ang realidad sa buhay. Kaya mas magandang pumunta sa bahay ng pagluluksa para ma-remind ka, life is short. Haharap ka sa paghukom ng Diyos, kaya dapat maganda po tayo. Yan ang realidad. Okay? Life is short. Ano pa? Walang kasiguruhan ng buhay. Halimbawa, 20 anyos ka na, anytime po, hindi yan sa edad, pwedeng mamatay. Alam niyo yung nangyari sa Naiya? Alam ba niya, mamamatay siya sa araw na yun? Hindi po. Kaya nga, sabi ng Biblia, life is full of uncertainties. Walang kasiguruhan. Tignan natin. Ecclesiastes 9:12. Sapagkat hindi nalalaman ng tao ang kanyang kapanahunan. Kagaya ng mga isda na nahuhuli sa malupit na lambat at kagaya ng ibon na nahuhuli sa bitag. Gayon ang mga tao ay nasisilo sa masamang kapanahunan kapag biglang nahulog sa kanila. Sabi dito, hindi nalalaman ng tao ang kanyang kapanahunan. Di mo alam kung anong mangyayari bukas. Tignan niyo po ang isang illustration. Papunta po ang isang mag-anak sa Baguio. Ito po yung sa tunnel, kung alam niyo po, malapit na sa bayan po ito. Tignan niyo. Pwedeng mangyari sa atin ito. Hindi po ito biro. Ang buhay walang kasiguruhan. Kaya bago dumating ang panahong ito, kailangan kilala mo na ang Diyos at ligtas ka na. Napakahalaga ng Bible seminar. Chance nyo po ito, mga kababayan. Pag-isipan nyo po ito. Ganito ang buhay. Walang kasiguruhan. Okay? Kawikaan 27 verse 1. Kaya sabi ni Haring Solomon, pinakamatalinong tao, anong sabi niya? Ito ang payo niya sa atin, huwag mong ipagyabang ang kinabukasan sapagkat hindi mo alam kung ano ang dadalhin ng isang araw. Minsan pag ini-invite kayo ng Bible seminar, anong sagot nyo? Next time na lang. Saka ko na lang pag-iisipan. Kailan ka mag-iisip? Pagpatay ka na? Ngayong buhay ka. Marami po akong na-meet. Ayoko pang pag-isipan ng buhay, Pastor. Gusto ko pang mag-enjoy. Paano kung namatay ka? Sayang. Kaya mag-isip tayo ngayong linggo. Ang buhay ganito. Huwag mo raw ipagmayabang yung kinabukasan kasi ngayon hindi mo alam ang mangyayari ngayong araw.
Kaya dapat maghanda po tayo. Ang buhay ay walang kasiguruhan. Tignan niyo po, yung LA, daming magagandang bahay na mga sikat, nagkaroon ng wildfire, di ba? Sunog lahat. Ganun ang buhay. Pwedeng mayaman, bigla, lumipad lahat ng yaman mo. Si Steve Jobs, nung prime pa siya, nung kalakasan niya, sikat, ang dami niyang pera, biglang na-diagnose may cancer. Patay. Walang nagawa ang kanyang kayamanan. Realidad po ito ng buhay, mga kababayan. Yes. Kaya ano ba ang meaning ng buhay? Bakit tayo nabubuhay? Para saan? Ito po yun, tignan niyo ang screen. Actually, naghahanap tayo ng tunay na kaligayahan. Di ba? Gusto nyong maging masaya. Kasi sa mga Pilipino, mag-greet lang, magandang araw po. Oh, parang masaya, maganda ang gusto natin. Kapag naririnig natin yung kasiyahan at maganda, natutuwa ang ating puso. Kaya ang meaning ng buhay dito, matagpuan mo ang tunay na kaligayahan. Saan? Ito po yung mali. Ang mga tao, hinahanap nila ang tunay na kaligayahan saan? Sa tatlong bagay. Akala nila magiging maligaya sila sa pera. Hindi po mabibigay ng pera ang kaligayahan. Tingnan natin. Ecclesiastes 5:10. Basahin natin sabay-sabay at dahan-dahan. 3, 2, 1. Siyang umiibig sa salapi ay hindi masisiyahan sa salapi. O siya mang umiibig sa kayamanan na may pakinabang, ito man ay walang kabuluhan. Ang Biblia po ang sabi, kung mahal mo ang salapi, ang pera, hindi ka dyan magiging masaya. Yan ang katotohanan. Pero akala natin, kung maraming pera, masaya. Hindi po. Bigyan ko po kayo ng maraming example. Money can give temporary happiness, but not true happiness. Yes po. Sino po gusto ng pera dito? Wow, ayaw nila. Who wants to be a millionaire? Oh. Yes. Okay. Basahin natin ang Mateo 19, 23, 24. Sabay-sabay. 3, 2, 1. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo, mahirap para sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng langit. Muling sinasabi ko sa inyo, mas madali pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Sino pong gustong yumaman? Ayaw na. Bakit po? Kasi minsan, ang mga mayayaman, akala nila yung pera, blessing mula sa Diyos. Hindi po. Minsan nagiging sumpayan kasi sa pera mo, yun ang hadlang para makilala mo ang tunay na Diyos. Ang pera po ay panandalian lang. Dito lang yan sa mundo. Kaya never ka po niyang mapapasaya. Money can give temporary happiness, pero hindi po tunay na kaligayahan. Sabi nila, money should be the major priority of life. Hindi po. Dapat ganito. Money should be used to support the major priority of life. Yung iba, money can buy happiness daw. May tanong ako, if you think money can buy happiness, then why do many rich people commit suicide? Ha? Mayayaman sila, sa mayayamang bansa, mas maraming nagpapakamatay. Kasi akala nila ganito po yun. Nagpagod sila, nag-aral mabuti, nagnegosyo, thinking na kapag marami na silang pera, masaya sila. Nung naabot na po nila yung pera at marami na, di pa rin sila masaya. Kaya doon, na-disappoint sila, nagbibigti po sila. Nagpakahirap ako dito, akala ko magiging masaya ako. Ngayong marami na akong pera, mas marami akong hindi magawa. Natatakot na siyang lumabas, baka hold upin siya. Di ba? Ang dami niyang mga security guard. Hanggang dun sa CR, sinusundan siya. Di ba? Nagbabasa sa bigla, nandiyan ka. Walang peace. Bakit? Sa sobrang yaman. Ganun po talaga. Alam niyo po, naranasan ko pong tumira ng ilang taon sa Ayala, Alabang, sa loob parang sementeryo. Napakalungkot. Napakalungkot. Yes po. Kaya hindi maibibigay sa'yo, yun pong tunay na kaligayahan ng pera. Ang pera ginagamit lang para suportahan. Yung search ninyo para sa buhay na walang hanggan. Ano pa? Yung iba, akala nila ang buhay para maging masaya, dapat maging successful ka. Actually, success o yung fame ay hindi yan paraan para makuha mo ang tunay na kaligayahan.
Para maintindihan nyo, bigyan ko po kayo ng isang kwento sa Biblia. Ito po yung talinhaga ng mayamang hangal. Tignan po natin. Luke chapter 12 from verse 16. Ang Panginoong Hesus ang nagsabi po nito. Makinig po kayo. Sana wag kayong maging gaya nitong mayamang hangal. 16. Nagsalaysay siya sa kanila ng isang talinhaga. Ang lupain ng taong mayaman ay namunga ng sagana. Inisip niya sa sarili, anong gagawin ko sapagkat wala akong paglalagyan ng aking mga ani? 18. Sinabi niya, ito ang aking gagawin. Gigibayin ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng mas malalaki at doon ko titipunin ang lahat ng aking mga butil at mga pag-aari. 19. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Verse 20, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay kukunin ng iyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo. Nagpagod lang siya sa pagkakaroon ng pera maging successful. Pero kapag namatay ka, aanhin mo yan, sabi ng Diyos. Hindi ka nag-prepare para sa buhay na walang hanggan. Ang taong ito hangal kasi hindi niya nalaman ang purpose ng kanyang buhay. Mga kababayan, mahalaga yung term na life. Kahit ito lang po yung mapulot nyo ngayong gabi, masaya na po ako. Ano ba yung life na yan? Ang buhay ay binigay ng Diyos sa inyo, hindi para sa pera, hindi para sa katanyagan. Hindi ho, mamamatay tayong lahat. Kaya ano po yung buhay, yung life? This is living in preparation for eternity. Ang buhay na binibigay sa inyo, preparasyon ito para mapunta sa buhay na walang hanggan. Pero dalawa lang po ang buhay na walang hanggan. Isa ay langit at isa ay impyerno. Sa mga hindi nagpe-prepare at hindi hinahanap yung papunta sa langit, napupunta sila sa impyerno, kayong buhay nila naging patapon, naging kahangalan, gaya po ng lalaking ito. Ano po yung advice ko? Habang may hininga, kailangan makapag-prepare kayo at malaman nyo yung papunta sa langit. Ang purpose natin ng buhay po natin ay mapunta sa langit. Yun yung hinahanap ng puso natin na tunay na kasiyahan. Ang tunay na kasiyahan ay matatagpuan lamang po sa langit. Kasama ang Diyos. Hindi sa lupang ito. Kinaging halimbawa natin ang mayamang hangal. Nagtrabaho siya. Punong-puno na raw yung kamalig. Sa panahon natin, mayroon na siyang BDO. Ano pa? Metrobank. Sabi niya, you're in good hands. Dami niyang bank account, pero namatay siya. Sabi ng Diyos, hangal, hindi ka nag-prepare. Sa lupa lang yung preparation mo, pero sa eternal life, wala kang paghahanda. Humarap siya sa paghuhukom, sabi ng Diyos, hindi ka naligtas sa impyerno ka. Kaya ito po ang mga taong hangal. Huwag po kayong gagaya sa Kanya. Nakatuon lang ang isip sa mga bagay na makalupa. May susunod po, may langit at impyerno. Kaya sa Bible seminar na ito, malalaman natin ang daan patungo po sa langit. Makinig lang kayo. Okay? Alam niyo po, kilala niyo si Alexander the Great? Halos buong mundo napasa kanya, sikat na sikat siya sa kapanahunan niya. However, biglang nagkaroon ng matinding sakit at mamamatay na po siya. Bago po siya namatay, humingi siya ng 3 wish. Ito po ang kanyang mga sinabi sa kanyang mga lingkod. Ito ang aking habilin sa inyo. Una, my physician alone must carry my coffin. Ang mga doktor ko lamang ang magdadala ng aking kabaong. Kaya nagtanong yung kanyang mga lingkod, bakit po? Para ipakita sa mga tao, kung oras mo na, kahit pinakamagaling na doktor, wala nang magagawa. Pangalawang kahilingan niya, the path leading to my graveyard must be covered with the wealth I collected. Ilatag niyo lahat yung mga naipon kong kayamanan dun sa prosesyon ko, papunta sa aking libingan. Bakit po? Yan ang kanilang tanong. Para maipakita ko sa mga tao, walang kwenta ang kayamanan kapag namatay ka na. Pangatlong wish po niya, my hand should be dangling out of my coffin. Butasan niyo yung kabaong ko at ipakita niyo yung kamay ko nakalabas. Bakit po? Para makita ng mga tao, nising kong duling, wala akong nadala. Yan ang realidad ng buhay po natin. Si Alexander the Great, nasa mga books, sikat na sikat siya. Sabi nga nila, parang sa kanya ang buong mundo sinakop niya. Napakagaling. Pero sa bingit ng kamatayan, wala po siyang nagawa.
Yan ang realidad sa buhay. Kahit kayo po ang pinakamayaman dito sa bansang Pilipinas, I'm sure hindi ka magiging masaya kung hindi ka maliligtas. Kasi ang tunay na kasiyahan, hindi maibibigay ng tagumpay, ng pera, o ng kung anuman sa mundong ito. Mag-isip po kayong mabuti. Kasi sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, tinuro niya Mateo 16:26, basahin natin sabay-sabay, 3, 2, 1, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao, kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay, o ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Kahit nasa iyo na ang buong mundo, pag-aari mo na, namatay ka. Walang kwenta ang lahat. Kaya mag-isip po tayong mabuti, mga kababayan, at sa mga dumadalo na ng church. Sure ka ba? Kapag namatay ka sa langit, dapat 100%. At kung hindi nyo alam, makinig po kayo lagi. Tuloy-tuloy lang sa Bible Seminar. Yes. Kaya hindi may bibigay ng money, success at fame, yung true happiness. Para mas maintindihan nyo po, nasa Biblia ang paraan. True happiness can be found in God through the Bible. Kaya tayo nagba-Bible Seminar. Nasa Bibliang ito ang hinahanap ng inyong pusong tunay na kasiyahan. May talata po. Sa English, mas maganda, Romans 4 verse 78. Ito yung purpose ng buhay natin. Matagpuan ng tunay na kaligayahan. Ano yung tunay na kaligayahan? Happy are those whose wrongs are forgiven, whose sins are pardoned. Happy is the person whose sins the Lord will not keep account of. Ano po yun? Kapag natanggap mo ang kapatawaran ng lahat mong mga kasalanan, dun ka lang magiging masaya. Bakit? Dahil kapag napatawad lahat ng kasalanan mo, kapag namatay ka, mapupunta ka sa langit. Ano bang nagpapahirap sa atin? Kasalanan. Makasalanan po tayong lahat. Alam niyo po, ganito yung pakiramdam. Ikaw po ay convicted criminal at may warrant of arrest sa'yo. Masaya ka ba na nakikita yung pulis? Hindi. Ang wish mo, wag kang makakita ng pulis kasi huhuliin ka. Ganon din po, bakit hindi tayo makontento? Makasalanan tayo at ang Diyos ay hukom. At para makuha nyo yung tunay na kaligayahan, dapat ang kasalanan na yon ay mapatawad. Yan ang purpose ng Bible Seminar na ito. Parang ganito po. Sa 3 picture na ipapakita ko, masasummarize yung ginagawa ng tao sa kanyang search sa tunay na kaligayahan. Tingnan nyo po yung, eto pong batang ito, wala po siyang paa, inborn po. Okay? Pero nag-drawing po siya ng paa. Sa tingin nyo, magiging masaya siya dyan? Hindi. Ito po yun, yung ginagawa natin kanina. Pinupunan natin yung puwang sa puso natin ng pera, katanyagan. Akala natin, yun ang magpapasaya sa atin. Hindi po. Kahit nag-drawing po siya ng paa niya, it will remain the same. Malungkot pa rin po siya. Yun lang ang wish niya. Para maintindihan nyo, sabi po ni Blaise Pascal, there is a heart-shaped vacuum in the heart of every man, which cannot be filled by any created thing, but only by God, the Creator made known through Jesus. Sa madaling sabi, Tagalog, may puwang sa puso ng tao na Diyos lamang ang makakapuno. Kasi sa Bible Seminar na ito, pupunan ng Diyos yung kasayahang iyon kapag naligtas ka na po. Yes. Ano pa? Para tayong isda na umalis sa tubig. Kaya puro hirap at kaguluhan ang buhay po natin dito. Bakit? Dahil nung unang panahon, si Adan at saka si Eva, tumalikod sila sa Diyos. Nagkasala sila. Kaya ano po ang sinasabi ng Biblia? Bago ka mamatay, kailangan mong maborn again. John 3 verse 3. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sumagot sa kanya si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Lilinawin ko po, maraming naririnig kayo dyan na relihiyon na born again. Hindi po yun. Ang born again ay isang karanasan sa buhay. Maipanganak kang muli. Ngayon tayo ay kalaban ng Diyos. Nakatalikod tayo sa Diyos. Gusto ng Diyos, maipanganak kang muli bilang anak ng Diyos. Paano sa pamamagitan ng Bible Seminar na ito? Kung hindi kayo mabuborn again, para kayong isda na wala sa dagat. Gusto ng Diyos, makabalik ka. Kanino? Sa Diyos. Yan po ang purpose ng buhay. Maborn again po kayo. Lastly, tingnan niyo po yung batang ito. Wala po siyang nanay.
May hinahanap ang kanyang puso yung nanay niya, kaya nag-drawing po siya ng nanay niya. Pero kahit anong gawin niya, pareho pa rin. Sindihan ng nanay niya. Ano po yung hinahanap ng puso natin? Ito po, yung tunay na relasyon sa Diyos. Okay? Ano bang hinahanap ng puso natin? Si Jesus po talaga. Yung magkaroon tayo ng pagkakilala at relasyon sa Kanya. Bakit siya ang source ng kaligayahan? Pumarito siya 2,000 years ago para ibigay ang buhay na walang hanggan ng kaligtasan. At yun lang ang makapagpapasaya sa inyo. Kaya ang purpose ng Bible Seminar na ito, makilala siya. Tingnan natin sa John 17 verse 3. Basahin din po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Kristo na iyong sinugo. Magkaroon ng relasyon. Makilala mo ang Diyos. Gaya ng bata, kapag nawala ang bata sa palengke, kahit bigyan mo po siya ng 1,000 pesos, iiyak pa rin yan. Sino nga hanapin niya? Si mama niya. Tama mali? Yes. Mari, mapatigil mo ng, bigyan mo ng candy, pero mamaya, pag ubus na yon at nailala niya uli yung nanay niya, iiyak palin uli siya. Tama mali? Ano bang hinahanap ng puso natin? Hindi po pera, hindi po katanyagan, hindi po bahay at lupa, at hindi rin relasyon sa ibang tao. Ang hinahanap ng puso ninyo ay yung tunay na relasyon sa Diyos. Kaya sa pamamagitan ng tatlong ito, illustration ko, anong ibig sabihin? Ang true happiness ay makukuha lamang natin sa Diyos. At ito ay detalyado sa Biblia. Kaya sumatotal, ang purpose po ng buhay natin ay mapatawad mula sa ating mga kasalanan. Bakit? Only then you can be with God forever. Ayaw ng Diyos ang kasalanan. Kaya bago po kayo mamatay, kailangan mong malaman at maunawaan kung paano mapapatawad ang lahat ng mga kasalanan mo. This coming Friday, ang topic ko ito. Kaya ang pinaka-purpose ng buhay mo, mapatawad ang kasalanan para kapag namatay tayo, na siya namang pupuntahan nating lahat, kapag napatawad ang kasalanan mo, makapunta ka sa langit. Yan po ang pinaka-purpose, to be forgiven of all of your sins. Ang kasalanan nagpapahirap sa atin. Dahil sa kasalanan, ganito tayo ngayon. Kaya nga, nung offer namin, maligtas po kayo. Okay? Bago tayo magtapos, lastly, may buhay ba pagkatapos ng kamatayan? May langit at impyerno ba? Sasagutin ko po. Is there life after death? Maraming tao, wala silang pakialam sa Bible Seminar gaya nito kasi akala nila kapag namatay sila, tapos na. Mali po. Papaliwanag ko po, isa-isa. Ano ba ang kamatayan? Tignan natin ang opinyon ng mga tao. Para sa mga tao, ang kamatayan ay katapusan ng lahat. Cease to exist. Yun lang. Tapos na raw. Kaya lalamayan nila pagkatapos ililibing. Sa lamay, nagdadalamati sila. Pagkalibing, nagiinuman na sila. After 1 week, limot na nila yung namatay. Nilalagay pa nila sa nicho, RIP. Pasensya na po, mali po ito. Kung hindi ka ligtas, ito ang sabi ng Biblia. Walang RIP, walang rest in peace. Kabaliktaran. Isaiah 48:22, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Walang kapayapaan para sa masama, sabi ng Panginoon. Kapag sinabing masama, hindi ligtas. Kaya never na magkakaroon sila ng rest in peace. Ito lang yung isip ng tao. Basta namatay, tapos na. Mali po. Punta tayo sa sinasabi ng Biblia. Ayon sa Biblia, ito ang kamatayan. Santiago 2:26, ang katawan na walang espiritu ay patay. Ibig sabihin, paghihiwalay lamang po ito. Death is separation. Pag naghiwalay na ang katawan mo at ang espiritu mo, yun ang patay. Pero hindi katapusan ng lahat. Ang katawan mo babalik sa lupa. Pero ang espiritu mo, ikaw yon, haharap sa Diyos. At kung di ka ligtas, itatapon ka sa impyerno. Ang espiritong yan, yan ang may pakiramdam. May espiritu ba tayo? Yes po. Unang Tesalonica 5:23. Sabi dito, mayroon tayong espiritu, kaluluwa, katawan. Hanggang ngayon, katawan lang ang iniisip nyo. Kaya ngayon, sana pagtuunan nyo ng pansin ang espiritu. Tayo po ay may katawan. Gaya ng mga halaman, meron silang katawan. Pero ang halaman, walang kaluluwa, walang espiritu. Tayo rin po, may kaluluwa. Gaya ng hayop, may katawan siya at may kaluluwa. Pero wala silang espiritu.
Tayo po yung pinakasentro ng nilalang ng Diyos. Tayo po may espiritu. May katawan, kaluluwa, at espiritu. May kanya-kanyang gawain po yan para maintindihan nyo. Dahil sa katawan, mayroon tayong appetite na tinatawag. May instinct, may flesh desire. Ano yung pangangailangan ng katawan? Kapag gutom ka, anong gagawin mo? Kain ka. Kapag nakakain ka, okay ka uli. Tama? Kapag pagod ka, matutulog ka, magpapahinga ka. Kapag nakatulog na o nakapagpahinga, go uli. Tama? Yun ang pangangailangan ng katawan. Soul, kaluluwa. Dahil sa kaluluwa, mayroon po tayong knowledge, emotion, at will. Paano ko i-explain ito? Ano yung knowledge? Parang ganito. Alam ko po, tubig ito. Emotion ko ngayon, dahil salita ko ng salita, uhaw na po ako. At ano yung magiging pagpapasya ko, yung will ko, iinom po ako. Huwag po kayong maiinggit. Sorry po. Ang sarap ng tubig. Yan po yung soul. Spirito itong pinakamahalaga. Mahal kayo ng Diyos, gusto niya kayong mapunta sa langit. Dahil may spirito kayo, ang spiritong ito mabubuhay magpakailanman. Dahil may spirit tayo, kayo may religyoso tayong puso. May konsensya tayo. Kapag nakagawa ka ng mali, nakukonsensya ka. Pag may ginawa ka at walang nakakita, alam mo. Nagawa mo yon at alam mong may nakakita sa'yo. Sino po yon? Ang Diyos. Kaya sabi na, nakukonsensya ko. And then, gusto nyong mabuhay magpakailanman. Dahil may spirito kayo. Yan ang desire ng spirit nyo. Eternal life. Yes. Kapag namatay ka, maghihiwalay lang katawan mo, yung katawan mo babalik na po sa lupa. At ang spirito haharap sa paghuhukom ng Diyos. Ecclesiastes 12:7. Malagang talata. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. At ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una, at ang spirito ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Realidad po ito. Tingnan niyo po. Yung katawan, kapag namatay, babalik sa alabok. Ay kahit pinausuutan ka po ng mamahaling ginto pa yan, walang silbi yan. Tingnan niyo po itong kalansay na to. Wow, may dalawang singsing pa. Ang makikinabang dyan, yung tawag doon, sepulturero. Yan ang katawan mo, walang kwenta yan. Pero yung spirito mo, haharap sa Diyos sa paghuhukom. Yan ang kamatayan. Hindi katapusan ng lahat. Magre-report ka sa Diyos, magbibigay sulit ka mula pagkabata mo, naka-record lahat kung ano yung ginawa mo. At kung may kasalanan, hindi pwede sa langit. Yes po. May buhay ba pagkatapos ng kamatayan? Meron po. May mga iba't ibang tao sa iba't ibang panig ng mundo nakaranas ng tinatawag na near-death experience. Ano po ito? Namatay sila pero na-revive sila. Iisa ang kwento nila. Pakita ko po ang isang example. Namatay, pero nakabalik at nabuhay. Para sa kanila, sila ay patotoo na may buhay pagkatapos ng kamatayan. May pumutok akong ugat, aneurysm, na nag-cause siya ng stroke. Ha? Ang maganda nung kasi, Corina, hindi tumuloy yung flow ng dugo sa utak. Dahil naging mahina ang puso ni Yoli, hindi maisagawa ang mga nararapat na operasyon sa kanya. Habang nagdi-deliberate itong mga team of doctors na to, nag-flatline na pala ako. Flatline, ibig sabihin namatay ka. Alam mo, nag-uusap na sila, Corina, kung paano ako ibuburol. Habang nag-aagaw buhay, napunta daw si Yoli sa isang makipot na tunnel o lagusan. So Yoli, ano sa tingin mo ang nangyari? Totoo ba lahat ng nakita mo habang ikaw ay namatay? Nakita ko talaga at nakumbinsi ako na totoo na meron palang ganun. May buhay. Oo, pagkatapos ng kamatayan. May buhay pagkatapos ng kamatayan. Dalawa po, langit at impyerno. Kung walang langit at impyerno, magpakasaya ka kahit patayin mo na lahat ng tao. Yes po, pero natural tayong natatakot. Meron pong dalawang destinasyon ng tao, langit at impyerno. Bakit may langit? Ito ay para sa mga taong naganda at naligtas. Impyerno, ito po yung mga taong nabuhay lang sa mundong ito at di nila kinilala ang Diyos, hindi sila naganap ng kanilang kaligtasan.
This Bible seminar ay para po sa inyong kaligtasan. Hindi ito biro, mga kababayan. Nag-aaral tayo para tayo maligtas. Ituturo sa atin ito ng Biblia. Yes. Hebreo 9:27. Kapag namatay tayo, hindi po katapusan ng lahat. Napakalinaw sa talata. At yamang itinakdas sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Minsan ka lang mamatay, haharap ka na po sa paghukom. Kung hindi ka naligtas, pupunta ka po sa impyerno. Pero dahil tayo pong mga Pinoy walang alam sa Biblia, ano po ang nakakalungkot sa mga tao dito kapag may namatay? Nilalamayan din, pinapadasalan nila. Hoping daw na kapag pinadasalan, matatransfer siya mula purgatorio raw, papuntang langit. Ano magta-transfer sa kanya? Grab? Walang ganun. Walang purgatorio, mga kababayan. Kapag namatay ka po, pasensya na po sa mga maling paniniwala dito, kasi pag namatay, dinadasalan daw. Maling-mali. Kung pwede yun, o di pwedeng kausapin mo yung kamag-anak mo. Pa, may papatayin ako. Pag namatay naman ako, idasal nyo lang ako. Mali. Sabi dito, mamatay na minsan, kapag namatay ka, wala nang pag-asa. May paghuhukom. At kapag makasalanan po, ano ang paghuhukom? Sa impyerno. Ito po ay nasa Biblia. Huwag po kayong magalit sa akin. Baka sabihin nyo, napaka-judgmental naman ng pastor na to. Buti cute lang. Hindi po nagja-judge. Bakit ko nasasabi ito? Kasi alam ko po yung katotohanan. Parang doktor po, para mas maintindihan nyo. Ang doktor, sinuri ka niya, may sakit ka. At sasabihin niya, may cancer ka. Magtatampo ka? Isusumpa mo yung doktor? Maniniwala ka, kasi yun ang line of expertise niya. Tama, mali. Di magtatanong ka ngayon, Dok, mayroon bang paraan? Pwede pa bang maoperahan? Ganun po. Ganun din po sa amin bilang mga pastor, sasabihin namin ang katotohanan. Ito ang sabi ng Biblia. Kapag namatay ka, minsan lang yan. Pagkatapos may paghuhukom, wala nang bisa ang pananalangin. Kaya dapat, bago ka mamatay, maligtas ka. May paghuhukom po. Hindi ito biro. Nasa iyo, kaibigan, ang pagpipili. Alam ko naman, gusto nyo mapunta sa langit. Pero marami, gusto sa langit, ayaw namang pakinggan yung paraan paano makapunta sa langit. Ayaw mag-Bible seminar. Laging kinakatwiran, may awa naman ng Diyos. Mali po yan. May paraan na sa Biblia, kaya tayo nagba-Bible seminar. Kaya kayo po ang mamili. Sabi sa Jeremias 21:8, ganito ang sabi ng Panginoon, nilalagay ko sa harapan ninyo ang daan ng buhay at ang daan ng kamatayan. Kayong mamili. Ano yung daan ng buhay? Tapusin nyo ang Bible seminar, maipapakita ko po. Yun pong living in preparation for eternity, ipapakita ko po yung way papunta sa langit para kayo maligtas. Ngayon kung ayaw nyo, maaari bukas hindi ka na pumunta, wala na po kaming magagawa. Pero ano po yung sinasabi ng Diyos? Piliin nyo ang daan ng buhay. Ito ngayon ang payo. Awit 32, verse 8. Huling talata ko po ito. Tandaan nyo po ito, pag-uwi nyo hanggang bukas. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Aking ipapaalam at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuan kita ng aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Nung ibig sabihin, ang payo ng Diyos, tapusin nyo ang Bible seminar para matanggap nyo ang buhay na walang hanggan. Pero kahit sabihin ko ito, pag uwi nyo, ang mata ng Diyos nasa inyo. Babalik kaya siya bukas? Gusto ko bumalik siya sa bukas hanggang Friday para maligtas. Pero minsan, sa aking experience, nabigyan na ng pagkakataon, pero hindi na bumabalik. Ano pong maiwan kong mensahe? Mga kababayan, tingnan niyo po ko. Ngayon, gusto ng Diyos, tapusin niyo ang Bible seminar. Ito po yung payo niya. Lumakad kayo sa daan na dapat niyong lakaran. Ito yung daan, ito yung proseso ng Bible seminar para mahanap niyo yung daan patungo sa langit. Yan ang payo ng Diyos. Pero, pagkatapos ng Bible seminar, ang kanyang mga mata ay nakatitig po sa inyong lahat. Bakit nakatitig siya? Bagaman pinayuhan ka na ng dapat mong gawin kasi, minsan di ka pa sumusunod. Kaya tandaan nyo, sa buong week na ito, ang mata ng Diyos ay nakatitig po sa inyo. Ano po ang gusto niya? Balik ka bukas at tapusin mo ang Bible seminar. Mga kababayan, brothers and sisters, session 1 is done. Abangan ng session 2 bukas.
See you tomorrow. Ang bilis, no? Tapos na. Okay. Meron po akong last na question. Babalik po ba kayo bukas? Promise? Sure? Pipicturean ko kayo, tingnan ko sinong sinungaling. I-record ko po yung mga, May CCTV na ako. Babalik bukas, hindi? Mga kababayan, yung puso namin, pinagpipray po namin kayo. Hindi po ito laro. Hindi ito biro. Gusto po naming maligtas kayo. Ang tanong, gusto nyo rin po bang maligtas? Kaya tapusin nyo ang Bible Seminar. See you tomorrow. Bago tayo maghiwa-hiwalay, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Let's pray together. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po na iraos po namin ng matagumpay ang session number 1. Salamat sa paggamit sa lahat ng mga kapatiran. Mula po sa pagsusundo, mula po sa pagluluto ng pagkain, mula sa mga nag-prepare para maidaos ang Bible Seminar na ito, salamat po Panginoon. Patuloy niyo pong pakinggan ang dalangin ng mga kapatiran na nagdala ng kanilang mga mahal sa buhay dito sa lugar na ito. Dalangin ko Panginoon na kayo ang humipo ng kanilang puso upang tapusin po nila ang Bible Seminar. Nawa, magkaroon po sila ng interest sa kaligtasan at bukas bumalik po sila para mas malalim nilang mauntindihan kung ano po yung kalooban nyo para sa kanila. Hiling ko po Panginoon na sa kanilang pag-uwi, ingatan nyo po sila at nawa bumalik po sila bukas upang ipagpatuloy ang search para sa buhay na walang hanggan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Marami pong salamat. Ingat po kayong lahat.